Umabot nga sa point si Direk Lorin, pinatawag ako eh. Maylay, mag-ayos ka kasi artista ka na. Kasi paglabas ko, para na akong bagong gisi, tas maraming papapicture. Mas mukha pang artista yung mga nagpapapicture sa akin. Ito po yung mga words na natutunan ko from Melay ha. Ay! Ilok. Ilok ay kilikili. Ilok, amoy igit. Piste. So, nag-away kami ni Jason, tapos nagsagutan kami, tapos naglayas si Jason. Woo! Pinalayas ko. Iba na ang tatay ninyo. Sabi ko, si Jericho na ang tatay ninyo. Alam mo, sabi ni Mela, si Jericho ang tatay namin. Tapos pag mag-away na naman kayo ni Jericho, iba na naman ang tatay namin. Ginanon ako ni Mela. Napagkamalan pa akong street children. Pasok na. Oy, ano kayo? Pasok, labas. Bawal kayo dito. Bawal naman mukha doon kami street children. May pera kami. Yung guard, pinalabas kami. Alam mo, umuwi na lang kami. Alam mo, nakasakay ako sa multicam. Tapos feeling ko dalaga na ako, nakaganon-ganon pa ako sa... Ilalabas mo yung ulo mo sa multicam. Para may hangin. Parang nilagay siya sa ice water. Tapos tinapon. Baho! Alam mo, ang baho ko hanggang pag-uwi sa bahay. Nagupiste. Isa sa mga mapasasabi ko talaga na guest namin, lalo na sa mga Bisaya dyan, ay si Beauty Gonzalez. Bisaya si Beauty? Of course. Di ba siya Ilongga? Ikaw na lang siguro ako. Bakit naman ako mag-decision ka sa akin na first time ko nagka-anxiety doon. Talaga ba? Oo, parang nagano kasi mga sobrang social na yan. May anxiety talaga ako sa mga social. Uy, andun pala, may award pala. So lagi kang may kuto nung bata ka? Of course! Ano ba different kinds of kuto? Yung brown, white, meron na. Lahat ng kuto na nirahan na sa buhok ko. Habis talaga ng mama ko. Minsan gusto niya magkakuto ako. Uy, pakabastos mo. Bakit parang ako yung pinaka-worst na interview mo? Saka parang pinagtatawanan mo ako. Stop ko na to, oy! I don't want this interview. Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching, and although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working, and feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think Talk Tea. I am your host, Karing Kim, and I must say, siguro ito ang pinaka masasabi kong espesyal. Maybe one of the special. Siguro yung isa kasi baka magtampo si Happy eh. Pangalawang special na guesting dito sa Think Talk Tea. Kasi tayo po, hindi ko napapatagalin pa. Tayo po, kasama natin ngayong araw ay host, comedian, A-list brand endorser, superstar, prinsesa ng masa, anak ni Dionisio at Virginia, mama ni Mela at Stella, asawa ni Jason, pride ng Jensen at ng Pilipinas, winner of the Best Actor Award at the 2023 Asia Artist Awards, at ang kuanti ng bayan, Ms. Melay Cantiveros Francisco. Ay, grabe naman yung papakilala. Uy, nadamay pa yung mama at mga magulang ko. Baka hindi sila proud. Di ba, hello, Inang. Inang. Ay, Madam, I love you, Madam. Kasi naguguluhan ako sa kanilang dalawa ni Inang at ni Madam. Isa talaga yung mga hierarchy kasi namin. So, hello, Madam. Thank you sa pag-invite mo sa akin sa Think Talk Tea. Oo. Ano ba to yung title mo? Parang kung ano, parang Tongue twister? Tongue twister, Think Talk Tea. Mekaniko sa Think Talk Tea. Parang ba gano'n, no? Para sa'yo talaga yan, kaya ako binuo. Kasi alam ko mag-guest ka para mahirapan ka. Gusto mo mahirapan talaga ako. Gusto mo ikwento ko dito yung sakuan? Sige, kwento mo. Sa airplane pa uwi tayo. Ay, kwento mo. Kwento rin ako. Ay! Hindi mo ganyan dito, ho. Magkaibigan tayo, pero baka naman. Baka po, sa lingid sa kaalaman ng iba, isa po si Melay sa pinaka-close na kaibigan ko sa buhay ko. Yes, kami salamat, Madam. Baka magkaiyakan pa tayo. Anyway, kami talaga, thank you, Lord, for the project na Ma'am Chief. At doon talaga nagkaroon ng aming, talagang, yung aming relationship. Paano? Ayan. Alam mo, mag-alcohol ka sa microphone mo, mga mo ito mamaya. Charing lang. So, close po talaga kami. Actually, yung ibang mga tanong ko sa'yo, alam ko naman yung sagot. Gets mo? Nakwento mo na to eh. Of course, tayo. Pero baka,
Huwag ka naman ikwento mo sa akin, itanong mo sa akin mga secrets ha. Hindi. Pwede mong hindi sagutin. Kasi alam mo na, wala naman tayong edit. Oh my God! Mga maanghang ang tanong dito sa Think Foxy. Hindi. Para sa'yo, lalambutan natin. Isi-sweet natin. Kasi naka-pink ka eh. Okay. Kasi naka-pink talaga ako kasi Kim ang mag-i-interview sa akin at alam ko naman na mahilig ka sa pink. Hindi, ayoko ng pink Kaya nga. Diba? Ayaw mo nga ng blush on na pink masyado Ayoko, diba? Ayoko ng putok na blush on. Correct. Diba? Kaya naman, at ayoko ng mahabang kuko. At ayaw mo ng pink na ball pen. Okay. Kilala ka nila, Melay, as parang isa talaga sa mga pinakasikat na celebrity sa huwag mo ganyan, man. Ikaw na sasabi niya, kaibigan tayo. Hindi, aminin mo na. Walang Pinoy na hindi ka kilala. Marami. Oh, talaga? Oo, sa mga bukid-bukid nga, sa mga kuwan-kuwan, at saka yung lalo na yung mga Bisaya, talagang proud na proud sa yung mga yan. Yan naman tayo dyan. Totoo naman talaga. Pero syempre, hindi nila talaga alam yung buhay mo bago ka naging artista. Kamusta ba ang buhay bago mag-PBB? Syempre, lumaki ka sa Jensen. Kamusta ang Jensen life? Shout out sa mga taga-Jensen. Hindi ka pa nakapunta ng Jensen, dapat pumunta ka ng Jensen, ha? Next month, promise. At saka mag-party-party tayo dito. Syempre, sa Jensen talaga, grabe ang saya namin sa Jensen. Sobrang the best talaga. Wala akong, nothing compares talaga sa Jensen. Kasi kapag, di ba sinasabi ko nga sa atin na magkakaibigan, di ba, na pag tapos na yung career ko dito, I was gonna go to Jensen. And doon ako maghanap buhay. Balikan ko na yung life ko na naiwan ko doon. Simula nung nag-artista ko. Kasi di ba yung, kumbaga para akong nabitin pa ako sa buhay ko doon, tapos sumabak ako sa PBB hanggang diniretso ko na, showbiz na, hanggang nagkaanak na ako. Pero hindi pa kasi ako nakamove on sa life ko doon eh. Kumbaga parang ayaw ko iwanan yung life ko doon na parang yung nagsaserve ako sa CYM. Ano po yung CYM? Catholic Youth Ministry. Oh, yeah. President ako sa Catholic Youth Ministry kasi very Catholic kami. Meron kami mga chapel, mini chapel sa mga unit. Ako ang gumagawa ng mga iba-ibang gawain, mga Flores de Mayo, mga gano'n. Yes, teacher din ako sa Flores de Mayo. Teacher ka? Yes. Alam ko hindi ka maniwala, pero please lang, give it up to me. Anong teacher? Bakit teacher sa Flores de Mayo? Every May, meron talaga tinatawag na Flores de Mayo sa aming mga Di ba yung It's for Mama Mary. Yeah, yung may mga emperatrice, di ba? Siyempre, naging angel din naman ako. Never akong naging, yung pinakamaganda doon. Ano yung pinakamaganda noon? Ano yung Reyna Elena, oo. Sagala. Actually, ang Sagala naman, ay meron ding Sagala sa Flores de Mayo because it's all about flowers. Pero yung Sagala, pwede din sa mga pangpiesta. Pero, nag-organize talaga din yan, mga sa simbahan. Yes. So ako, Flores de Mayo is one month ka May, 1 month ka nag-aaral ng mga Bible stories sa mga bata na mga age na mga kinder. Habang break time nila sa school, ang Flores de Mayo ang pupunta sila sa chapel namin, tapos may mga kinder na teacher kami, may mga 7 years old na teacher at saka mga 9. Nagtuturo kami about sa mga Bible. Ang tawag kasi sa amin nung araw, which I did when I was young, catechism. Catechism, yes. Catechism kami. Pero iba pa yung catechism na nagtuturo sa Flores de Mayo, iba pa yung CYM. Ito yung mga youth na imbis na magka ng mga ano bang mga ginagawa ng mga bisyo. Dito talaga nagtutuon, pwede kang gumawa ng mga activities na nagpapabasketball ka. Yun ang mga CYM, Catholic Youth Ministry, nagpapabasketball ka, nagpapaliga ka. O minsan may mga kanang linis-linis program. Alam mo, very simple ang life ko noon, madam, and very contented and very happy. Hindi ko talaga siya i-exchange because ang buhay ko talaga noon, kahit naman medyo, alam mo, kung i-compare mo lang ngayon, mahirap talaga. Pero hindi mo alintana ang hirap because alam mong marami kayong mahirap. So, it's a tie. So, parang parang hindi naman, yung based dun sa kwento, lagi ka nagkukwento sa akin, di ba? Parang hindi naman kayo tipong, nakakain kayo Of course, hindi naman kami mahirap. Kumbaga, word lang yung mahirap, pero hindi yun ang mindset namin. Kasi ang mindset namin is masayahin at comfortable. Yes. Lumaki ka ng maraming like mga kaibigan, mga pinsan-pinsan, di ba? Sobrang close namin ng mga pinsan namin at sobrang close namin ng mga kaibigan namin. Ganun ako lumaki. And mahilig talaga kami magbanding-banding, mahilig kami maglaro sa labas. Lumaki na ganun yung magduyan-duyan. May isa pa akong story niya kung yung pinsan ko, sobrang hilig ko sa bata. Sobrang hilig ko sa mga pinsan ko. Excited akong gumising everyday kaya makipaglaro na ako sa pinsan ko.
Siyempre, ayan ang mga hugasin ng plato. Hindi ka naman mayaman. So, yung mga hugasin plato, kailangan mo munang maghugas ng plato bago ka makapaglaro. May isa ko experience 3 months yung pinsan ko, si Loy, binata na siya ngayon. Yung mga pinsan ko, mga double-double ang pangalan kasi napapagod yung mga tiyahin namin magbigay. Ano pangalan niya? Loy. Ang ate niya si Dindin, Okay. si Bindoy. Meron din siyang kapatid na si Liklik at si Ningning. Totoo, dami nila ha? Ang dami namin. 100 kami sa magkasin. Luwe. Siguro dalhin ko kayo sa Jinsan. Ano pa tayong Jensen, diba? Yes. Mamimit ko tong 100 na to? Yes. Ito pa, mapinsan ko pa, may pakding. So, sa kabilang side, pakding, tili. Ito mga pangalan na, pakding, tili, tawing. Si Tawing, kaya mo si Tawing. Tawing, yung driver. Pakding, tili, tawing, langlang, kungkung, putching, og kanang samsam. Meron din, sa amin naman, undo, inday. Mga ganun mga pangalan namin. Pero, may experience ako si Loy. Si Loy. Kasi 7 years old kami ni Bindoy. Si Bindoy, mga siguro 5 years old. Nagduyan-duyan kami. Yung, alam mo yung gulong? Ginawang duyan. Gulong na malaki, ginawang duyan. Binutasan sa gilid. Yung gulong ng truck? Gulong ng truck. Kinat sa half? Ginawang duyan. Ginawang duyan, meaning Yes. ginawang swing. Swing. Kanang yung bilog niya, hindi mo kinat kasi yun ang ibig pang bitay. Yes. So ngayon, nagduyan-duyan na doon si Bindoy kasamang kapatid niyang si Loy. Nagganon-ganon na niya. Ayay! Kasi 3 months lang to. 3 months. 3 months na best. Ganon kasi ang mga nanay dati. Malaking tiwala sa mga kapatid, di ba? So kinarga ko. Akin na si Loy. Lumupo ako sa duyan. Sabi ko, Bindoy, itulak mo kami. Tinulak kami ni Bindoy. Si Loy naman, nahabol yung hinga niya kasi ang hangin, di ba? Ganun. Lakasan mo, Bindoy. Alam mo, paglakas niya, natakot man ako, mahulog ako sa duyan. Humawak ako sa kuwan. Alam mo, ang 3 months, nahulog doon sa kuwan. Ngabuti, may balas. Ayun, tawag yung, kasi magpapagawa sila ng bahay kasi. Naduhulog niya doon sa sand. Kasi nagpapagawa ng bahay yung tatay ni Loy. Piste! Alam mo, may nabugbog kami ng auntie namin. Papatayin ko kayong dalawa. Papatayin daw kami. Ilan taong kayo nito? 7 years old. Si Bindoy kay 5 years old. Si Loy naman kay 3 months. The best. Mabuhay ang bata. Mabuhay sana. Mabuhay ang bata. Alam mo, yun talaga hindi ko makalimutan sa buong buhay ko na parang, bakit ko nga ginawa yun? Yung hindi ko alam na si 3 months pala siya. Kaya mabuti nga si Loy no, lumaki siya. Gwapo si Loy. Isend ko sa iyo ang picture ni Loy para ilabas mo dito yung mukha niya. Si Loy ba single pa? Ay may uyab na siya, parang mag-aasawa na sila ni Pampam. Ang nakatuloy naman yung pangalan, Pampam. So dupol-dupol siya. Si Loy at saka si Pampam. Pero binata na, gwapo ba si Loy ha? Binata, ano na siya ngayon? 30 plus na siya kung 7 years ang agwat niyo. Hindi, 7, tama. 30 plus na siya. Hindi, 37 na ako. Gusto mo, pistikat, 29. 29 or 30. Wala na, so wala na kayong chance kay Loy. Wala kayong chance, nandiyan na si Pampam. So, very simple ang life. Lagi ako nabubugbog, lagi ako napapagalitan. Kasi, hindi ko pagpapalit ang enjoy nung time na yun. Kasi bawal akong lumabas. Bala yan. Bala mabugbog. Basta gusto ko mag-enjoy. So, lagi ka may kuto nung bata ka? Of course! But different kinds of kuto. Yung brown, white, meron na. Lahat ng kuto na nirahan na sa buhok ko dahil kinukuha ko lahat yan sa mga classmate ko. Sabi pa ng mama ko, wag kang maglagay ng oil sa buhok mo kasi yan, pag naglalagay ka ng oil sa buhok mo, marami talagang kuto na lalapit. Paano natatanggal? Kasi di ba kulot ka, nasusuyod ba? Hindi nasusuyod. Pero siyempre, ang mama ko, hobbies talaga ng mama ko. Minsan gusto niya magkakuto ako. Uy, pakabastos mo. Bakit parang ako yung pinaka-worst na interview mo? Saka parang pinagtatawanan mo ako. Stop ko na to, oy! I don't want this interview. Naiyak na ako. Kasi nandito lang si Loisa nung kailan na pag-usapan yung kuto ni Loisa sa PBB. Yun nga. Sabi ni Loisa, bakit? Kayo lang, parang wala kayong kuto nung araw di ba lahat naman ng mga bata, may kuto talaga nung... Yes. Unless lang sobrang yaman mo na hindi ka nakalabas. Alam mo kung wala kang kuto, hindi ka kasama sa trending. Hindi. Dapat may kuto ka talaga noon sa high school, sa elementary. Pag public school, ewan ko lang sa inyo. Hindi, kahit private, may mga kuto. Yung mga mayayaman, ayaw talaga nila ng kuto. Sino may gusto ng kuto? Kami talaga, pinipili kami ng kuto So, mahihindihan ba namin sila? Diba? So paano tinatanggal? Favorite ng mama ko magkuto. Ginaganon, tinitiris. Gusto niya magkakuto ako kasi silang magkakapatid, mahilig talaga magkuto. Alam mo yung sa hagdan? Yes! Yung sunod-sunod pa yung train? Tapos magagalit yung papa ko kasi dadaan sila. Hindi makadaan kasi doon na nagkukuto. So ngayon, mahilig talaga, ginaganon talaga. Tapos pinakamasarap na feeling kapag
Gumanon pa yung pagpatay. Tapos kita mo yung dugo. Yun talaga. Sobrang the best talaga. Siyempre, anak naman niya ako. Hindi naman siya maartihan sa akin. Totoo. So, minsan may mga suyod. May mga... Hindi ko talaga minsan alam ba yan noon na dito ba yan, na very sensitive para kayo sa kuto, no? Pero noon naman sa amin, talagang, may kuto ka? Tara! Let's go! Banding! Parang ganun na. Kung ano ng kuto. Tapos, sa gabi, hindi pa natatapos yan sa gabi. Kaya meron pa yan tinatawag na, kanang ano tawag yan? Mahiniksik. 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 Ang kukunin mo naman sa gabi is yung lisa. Ah! So, sa umaga, kuto. Yung mga lisa kasi medyo hindi priority yun sa araw kasi may araw eh. So, pag umaga, kuto yan. Kuto, iupunin yan sa white na towel. Yes! Good morning, towel! Pag ganun mo, the best. Ano yung mga kuto na party-party. Okay. And then, sa gabi, yun na, doon na kukunin. Habang nanonood ng TV ka, Pamilya Network kami. Yes. Ginagano, sinisiksik. Gano'n. Paano sinisiksik? Pinapakiramdaman ni mama. Gano'n. Ayan na, may sa ilagay naman sa kuano. Sa ako ginaganon ko. Dapat patayin agad kasi lilipad. Oo, ang kuto lilipad. Ang lisa naman hindi. Pag ginaganon naman, nilalagay niya sa akin, ginaganon ko naman. Alam mo, si Rosalinda ma! Yun ang life namin ni mama. Oo. Pero ano yun? Pati yung mga kapatid mo, close ba kayo? Sobrang close kami ng mga kapatid ko. Pero siyempre mga lalaki kasing kapatid ko. Oh. Kaya, siyempre yung mga gusto ko, hindi rin naman nila gusto. Pero sobrang close namin, pag naglalaro kami ng mga playground, sa playground, naglalaro kami. Sa mga pinsan ko, sila kasi ang pinaka-oldest, yung kuya ko. Ang kuya ko, siya ang pulis. Tsaka yung pangalawang... Si Mark? Oo, si Mark at saka si Jover. Sila ang pulis. Ako ang hold-upper. Ganun sila. Iwan ko sa kanila mga box ko sila, madam. Tapos, sige, mag-hold up ka na, go. Ganun ako. Gusto nila mag-acting sila na pulis, tapos ako ang bubugbugin nila. Kung wala, nasaktan ka. Drama-drama. Pero, ang sarap na feeling kasi naglalaro kami, pero laging ako. Yung kaming babae, kalaban kami nila, gagawa sila ng kanang karton na parang espada. Tsaka karton na parang ganon. Kasi may mga tindahan kami dati eh. Ayun, ginagawa nila yun. Kalaban nila kami, mga babae. Ginagawa talaga yung kung sabi, yung mga bakit nila kami pinapatay. Parang ganun ang mga laro dati ng mga kapatid ko. Pero, ini-enjoy pa rin namin. Pero actually, nung araw, ang saya. Kasi talaga yung mga bata, wala pang internet, wala pang cellphone. Yung mga bata, sa labas talaga naglalaro. Sa labas, walang mga cellphone, walang mga internet, nakikipaglaro sa kapitbahay, Yes. Walang mga stress at walang mga depression. Kasi mga... parang walang, hindi ko alam kung dahil bata tayo, kaya hindi tayo nade-depress nung bata tayo. Or... Hindi natin alam yung term. Oo, parang... Tsaka wala tayong alam, ano parang depression at stress. Actually, kahit nga mahirap ka, hindi mo alam eh. Hindi mo alintana ang mga stress at wala kang stress kaya mabubugbog ka ng papa mo kapag mag-stress ka. Ha? May pagkain ka na nga dyan, mag-stress ka pa. Hindi talaga pwede yan. And wala talaga noon dati, inang, kasi hindi mahilig tayo mamuna ng anong buhay ng iba. Mag-compare. Hindi tayo mahilig. Uso mag-compare. Kasi hindi mo mako-compare kasi syempre dadaan lang. My God. Ngayon kasi, mako-compare mo na dahil sa cellphone. Correct. Nakapost pa yan. Wow, bumili siya ng kuan. Correct. Pisti. Correct. Magbuta na, kumain lang sa labas, naka-video na yan. Yes. Stories. Ikaw naman ang gitira. Pisti. Galit ka na. So, noon naman, di mo naman alam kung saan sila pumunta. Unless kung ikakwento ng kapitbahay, pumunta daw sila sa kuan. Sa mall. Maraming binili. Diba? May mall sa inyo nung araw? May mall. May mall talaga sa amin dati. Pag makapunta ka ng mall, mayaman ka na. Oo, kasi siyempre magta-travel ka pa, pamasahe parang mahal. So, saan kayo namimili? Kunyari, kailangan yung mamili ng mga bagong damit, ganon-ganon. Bagong damit, sa palengke kami dati. Yung wala pang afford. Kaya mga brand pa namin doon. Wala ko alam ng mga brand. Alam ko lang is branded, yung mga Songshang. Yung mga ganon lang, yung mga Xingwi. Yung mga, ganon yung mga brand ng mga t-shirt ko dati pag Christmas party. Ang mga klase ko, mahal, mga brand nila. Uy, pero ako, anong brand ng damit mo ginagano nila? Kasi section 1 kasi ako sa mga social. Xingwi. Xingpei. Yung mga ganon. Sabi ko, pero, masaya naman ang life namin. Naalala ko dati, madam nung pag pumunta ng mall, sobrang mayaman ka talaga, pero naalala ko pa, napagkamalan pa akong street children. Oo, nag-ipon talaga ako ng pera. Hindi ko alam kung ako ba yun o kapatid ko. Basta, nag-ipon ng pera,
Christmas party. Oh. Binigyan ng naglaro-laro, parlor games, no nagkapera. So ngayon, siyempre hindi naman ka sumakay, nag-try. Bata pa kami, mga elementary. Sumakay ng multicab papuntang city. Sorry, yung multicab, para lang sa mga hindi pamilyar, ano yung tsura ng multicab? Multicab yung maliit na multicab parang siyang bao. Parang bao siya. Tricycle? Hindi, car. Multicab, para siyang car na bao. Para siyang taxi? Parang hindi siya taxi, para siya for 5 people. Para siyang jeep na may pagkamukuan, maliit siya. Okay. Parang bao, parang gano'n. Basta yung mga nakaka-relate, mag-relate lang kayo, wag na ito i-relate to. Hindi, wala kasi multicab sa Novaliches. Manila. Walang Manila. Dito sa amin lang yun. So magsakay ka ng multicab. Nag-try talaga kami kasi nanalo kami sa parlor games. So nagkapera kami ng mga 200. So pamasahe lang naman is mga 4 pesos. So pumunta na kami doon. Yan, muna ng multicab. Parang maliit na pick up. Yes, pero hindi yan pick up. May sarado yan sa likod. So para siyang pasahero. Para siyang naging jeep na siya sa likod. Maliit na jeep. Okay. Alam mo, madam, sumakay kami, papunta kami doon ng mall. Tapos, excited na kami. Hindi naman kami mahilig marunong magdamit, di ba? Kung anong tamang proper na damit. Okay, salamat. Kasi pag maamoy mo na yun sa labas ng mall, parang, gusto ko makapasok. Aircon. Kasi sobrang inat dyan sa pagpasok. Oy, kayo! Pasok, labas, bawal kayo dito. Wala magmukha doon kami street children. May pera kami. Yung guard, pinalabas kami. Alam mo, umuwi na lang kami. Dapat pala mag-ayos ka pala. Mukha din kami kasing street children. So, hindi ko rin ma-blame yung guard. Yan ang mga the best experience ko talaga. Sa iyo ko lang hindi mapapantayan, no? Hindi mapapantayan. Walang makakapantayan ng experience ko na yun na tawang-tawa kami, maluha kami kakatawa. Pero parang hindi ka naubusan ng kwento. Marami. So, sobrang lagi kayo magkasama nito, ha? Parang lagi kang may bagong kwento sa buhay mo sa Jensen, sa tatay mo, na binugbog kayo, ganyan. Ano ka ba, madam? Marami akong kwento. Hindi naman kasi pwede ikwento din sa isang interview. Meron pa akong kwento, sumakay ako ng multicab na naman. Pauwi ako galing Jensen. Pauwi galing Jensen? Ay, galing sa city. Papunta na sa bahay namin. Hindi kayo taga-city kasi? Hindi kami taga-city. Alam mo ba na, yun araw na yun is San Juan. Alam mo ba yung pag San Juan? Birthday ko. Oo June 24. Cancerians. Hey. Alam mo, yan ba ang kwansa? Pag San Juan na nagtatapunan ng tubig. Sa inyo din? Yes! Ito sa inyo lang? Ito bawal pala sa amin. Taring lang. So nagtatapunan ng tubig. Alam mo, nakasakay ako sa multicab. Tapos feeling ko dalaga na ako. Nakaganon-ganon pa ako sa... Ilalabas mo yung ulo mo sa multicab. Para may hangin. Ganon. Dumaan kami dun sa may makar ba yun? Alam niyo, nakakarit yung ibang makar. Alam mo, madam, gusto ko umiyak. Nilagay pala nila yung igit. Yung parang, hindi ko alam kung ano nilagay doon. Igit ba yun? Or something. Galing ba yun sa CR? Alam mo, bastos talaga. Kaya, after ng San Juan na yun, kino-close na talaga. Zag! Parang nilagay siya sa ice water. Tapos tinapon. Baho! Alam mo, ang baho ko hanggang pag-uwi sa bahay. Alam ko, Pisti man niya. Sabi nila na mama ko, swerte yan. Basta natarapunan ka ng tae. Alam mo, hindi ko talaga makalimutan yun. Yung feel ko para sa labas ako ng ulo. Mga ilan taon ka na to? 3 years kasi yun ako. Siguro mga ako high school na. Alam mo, isa yun sa mga embarrassing moment. Parang hindi ka naman na-embarrass kung nito mo nga sa TikTok eh. Wala na ako magawa kasi moment na siya eh. So, pero maraming mga ganyan experience kayo na talagang nakakainis, diba? Actually, pero parang mas marami ka. Hindi ka naubusan eh. Marami talaga ako. Kaya hindi ko alam, parang may balat at ako sa puwet. Actually, marami pang kwento si Ma'am Chief, si Melay, sa pagbabalik po ng TikTok tea dahil basta marami siyang kwento. Naiyak na ba kayo sa tawa? Kasi kanina pa ako umiiyak eh. So, magbabalik po natin more chikahan with Ko Auntie. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. Bilang ako syempre marami tayong mga kababayan dito na shoutout mo naman pala yung mga Bisaya. Uy, shoutout sa mga Bisaya. Nagkatanaw na mo din kayo mo ba yung mga the K-pop host, famous host talaga to ng K-pop host concert, si Madam Kring. Shout out sa tanang mga Bisaya nagatanaw karon. Paminaw lang mo din stay put lang mo din sa Bisayas o sa Mindanao, labi na sa Luzon. Palangga kay Monaco, paminaw lang mo. Sabi ko, makinig lang kayo dyan. Yes! So, syempre kami mga taga, kasi alam naman ng mga, ako'y laking Maynila. Shoutout sa mga taga Zabarte, Novaliches, Quezon City. Wow! Barangay Kaligayan, Barangay din, may barangay din ba sa inyo? Barangay Kalumpang kami. Barangay Kalumpang? Barangay Kalumpang, Bliss Extension, Barangay Kalumpang, General Santos City. O, so city ka?
Hindi mo lagyan ng city. Ang General Santos City. Pag ilagay mo sa... Sabi mo hindi ka taga city. Hindi kami city. Kasi sasabihin mo talaga, parang kang ka ng Novaliches Quezon City. Sabihin mo lang yun. Bawal mo yung sabihin. Hindi, pero yung kayo. Hindi talaga kami sobrang province sa Malayo City. Medyo malapit lang. 15 minutes. Yes. Okay. Anong mga pagkain nyo doon? Napalunok ko na agad sa pagtanong mo sa akin. Oo, kasi parang syempre, like for example, yung mga Ilocano, kasi Ilocano heritage kami. Yung kumbaga hindi, my parents were both born in Manila, pero yung lahi namin, mga Ilocano. So syempre, mga dinengdeng. Ang sarap ng Ilocano. Mga Ilocanians ang mga the best magluto. Ilocanians? Ano? Ilocano lang? Ilocano ang the best magluto talaga. Talaga, feeling mo? One of the best magluto. Hindi pa Kapampangan? Ay, Kapampangan? Iba ba yun? Sorry. Kapampangan pala. Hindi ka Kapampangan! Sorry. Ilocano sa North. Okay, mga Region 1, mga okay. mga Isabela, Pangasinan, Ilocos. Okay. Iba pa yung Kapampangan, dito yun. Pero sila yung magagaling magluto. Okay. Yung sa mga Ilocano, mga gulay. Magulay yan. Puro gulay. Sa Healthy. inyo, anong kainan? Ang kainan sa amin is Tuna Capital City of the Philippines. Shucks! Yeah! Shoutout sa mga taga-Tuna. Parang iba yung gusto mong sabihin. Sabi mo, shucks! Iba na lang ng words niya. Sabi niya, shucks! Sorry na. Actually, pag nagpunta tayo dyan sa Jensen, yan ang gusto ko i-try. Fresh na tuna. Ipatikim ko sa inyo lahat. Pwede bang nung ipatikim ko nag-Jensen kayo nila Jimmy, for Ma'am Chief noon, di ba nag-uwi sila ng mga tuna-tuna? Yes. Tagal kong niluto yun. Ibig sabihin, pinahaba ako talaga. 3 buwan ko ata kinain. And the best, very healthy ang tuna. Tuna Capital City of the Philippines. Nag-export kami ng tuna. And then sa amin, nung unang panahon, kinanto ko naman to noon, na noong unang panahon, kapag mga mangingisda, mga tiyuhin mo, pag may ref ka sa sa probinsya, mayaman ka na. Talaga? Oo. Nung araw. So pag bumili ka pag meron kang kuhang isda, ipaparep mo sa kapitbahay, yung lahat ng kuha mo, ang parang kontrata yan sa kapitbahay mo, na ang lahat ng kuha mo, 50% doon sa may-ari ng rep. 50% sa nung nanghuli ng isda para kunin ko lang dyan sa bahay. Oh my God! Yes, kaya yung may-ari ng rep, masaya talaga kasi may isda sila. Pwede niya kainin? Yes, nakalagay na sa Dauphin. So, parang ganun yung mga gawain, parang mga buhay-buhay namin doon sa probinsya namin doon. Dati niya, mga mangingisda, almost lahat ng kwan. Kung hindi man mangingisda, ang trabaho naman is parang canned goods, yung mga canned goods na tuna. Nagpapak sila ng mga tuna. Yes, para siyang parang, sa tawagan na ats? Packers? Hindi packers. Iba yun eh. Bastos yan. Yung sa mga sa Canning Corporation. Yan nagtatanggal ng mga bone, magde-debone ng mga isda. Meron naman naglalagay ng sauce, mga ganun. So lagi kayong araw-araw ulam nyo halos tuna. Araw-araw halos tuna, hindi naman tuna, may mga isda din, basta sa amin 24 hours ang pagtinda ng isda sa palengke, meron ka mabibiling isda. Pero so, yun ang specialty ng mga Jensen? Tuna? Tuna ang specialty ng mga Jensen at meron din kaming specialty na kuan. Usari ka tong sabaw? Sinigang? Dili. Lami kayo. Hindi, katong sabaw na beef, yung parang balat ng baka. Balat ng baka? Nasa dila ko, pwede babasa? Balbakwa. Balbakwa na para siyang bulalo na para siyang bulalo na may pagkaasim-asim na may pagka the best. Balat ng baka, the best chewable. Bakit siya maging maasim? May sampalok? Hindi ko alam kung anong ingredients yun, pero basta yun ang sarap niya. Papakainin mo ba kami niyan? Papakainin ko kayo lahat ni Inang doon, balbakwa. Basta i-ready nyo lang mga maintenance nyo. Wala siya. Siyempre masebo yun at saka mga careful ka lang din. Pero kung gusto mong healthy, andun lahat sa Jensen, may mga healthy foods doon. Merong tuna chorizo, tuna embutido, tuna siomai, tuna barbecue, lahat! Basta tuna is the best. Sa bagay, kung pupunta ka na ng Jensen, hindi mo naman pwedeng hindi kumain ng tuna. Kalokohan naman, di ba? Yes. At hindi mo ma-escape ang tuna doon. Pinaka-favorite ko din pagkain doon, isa doon is yung barbecuehan namin sa Jensen. Alam mo kung saan? Sa Chongson? Yes. Bakit ko alam? Dahil kay Lupe. Tsaka si Sir Jimmy, nakatikim siya doon. Sa barbecuehan? Sobrang sarap talaga. Di ba, Sir James? Talaga napawaw talaga sila sa barbecue doon at sa mga tuna. Pinakamasarap daw, sabi ni Koreano. Pinakamasarap daw. At ang barbecue doon at saka ang kinilaw. Barbecue na pork barbecue. Yes. Lahat doon barbecue na mga, anong gusto mong barbecue? Seafoods barbecue, meron din. So the best talaga doon, Chongson, at mura lang.
May one time doon, nag-birthday ba si pinsan ko, si Loy ba, o sino ba, si Dindin ba yun? Nagdala sila ng kanin, pwedeng ganun sa amin. Magdala ka ng kanin, bibili ka na ng ulam. Siguro 30 sila kumain, ang binayaran na ng pinsan ko, 2,000. No. Please, yes. Tapos nag-no ka ulit niya, yes. Because ang binili is barbecue lang, and bumili na a little bit sabaw. Sa bagay, kung isang barbecue, magkano 20? Ang barbecue sa amin noon nung umalis ako doon sa Jensen is parang mura pa ngayon dati eh. Mga 2 pesos, mga 3. Ngayon, ang barbecue is, pila na barbecue nga ron, Ach? 10 pesos na. Yung isang stick? Yeah. 10 pesos, medyo mahal-mahal na siya, pero yung parang totoong parang nabibili mo sa... Of course! At sobrang sarap at malaman pa, hindi kailangan ng sauce. Ganun ang barbecue sa Jensen. So, pinagmamalaki ko ang barbecue sa Jensen. Meron din kaming chicken garlic doon na the best din. At saka merong siopaw na the best. At tuna. Yon. So, alam niyo pa, pupunta kay Jensen, yun yung mga kailangan nyo dumaan sa Chongson. Diba? Chongson. Punta kayo sa Chongson kasi andun lahat ng mga barbecuehan na talagang nothing compares. Dadalhin kita doon. Okay. Papaubos ko sa mga barbecue doon. Sige, mahilig pa naman sinang sa barbecue, no? Yes. But now, after mong mag-elementary, alam ko nag-college ka sa... Bakang ko nakalunok eh. Sorry. Mindanao State University. Di ba ano yan? Scholar ng bayan kayo? Tama ba? Oo, scholar ng bayan kasi ang TF, ang aming tuition fee is 50 pesos per unit. So, ang isang subject ay merong 3 units. So, 150 pesos, pwede ka na mag-school. Per subject? Per subject. So, so kunwari yes. So, kunwari, pero kailangan ka makapasa sa entrance examination kasi marami doon na hindi talaga nakapasa sa entrance kaya hindi nakapag-school sa Mindanao State University. Ang yung course ay? Ang course ko ay Bachelor of Science in Secondary Education, majoring English. What happened? It happens that suddenly it goes down. Kaya nga, huwag natin pag-usapan. Pwede bang change topic na tayo? Hindi, kasi may kwento ka dyan. Tumakbo ka ng student council. At nanalo ka dahil dinog-show mo lang yung kampanya. Kaya nga. Nagalit sa'yo tuloy yung kalaban mo. Kalaban ko. Basta shout out dun sa kalaban ko na I'm sure maganda na nilang buhay ngayon kasama yung mga anak niya. Kasi ito na nga ang nangyari. Ayaw ko talagang tumakbo. Okay. Pero ito kasi isa... 4th year ka nito? Parang 4th year. Ito, apelido niya si Keke. Apelido niya Keke. QUE, Keke. Oo nga, ba't ka tumawa? It's a normal apelido. Sabi, ang apelido niya Keke, sabi niya, dalawa, Keke. O isa lang? Keke, dalawa. Kwek, parang ganun. So ngayon, gusto siya tumakbo ng vice president. Wala siya makuha president. Ngayon, naglalakad kami magbarkadahan. Sa gym. Paglakad namin ng magbarkadahan sa gym, nakita niya kami, pwede ba daw kami tumakbo magbarkada kasama siya ang vice president. Alam mo, pinatakbo niya kami. So sige, trip-trip lang. Trip-trip lang naman yun. Pero alam mo, hindi maganda yun ng trip-trip lang. Dapat talaga may feelings kayo. Pero nagawa naman namin ang best namin. Alam mo, ang kalaban ko, madam, ang kalaban ko sa council is Miss Engineering. Ay. Tapos nilaban Miss MSU. Tapos nilaban sa Miss Jensen. So, maganda. Maganda, sexy, matangkad, matalino. Nasa kanya na lahat. Yung lahat ng wala sa kanya, nasa akin. So, yun ang kalaban ko. Siyempre, mga Mindanao City, mga kabatch ko kasi mga buang-buang. Wow, ginaniloloko ko. Sabi niya, so nagalit na siya doon sa, anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Yung tawag yun? Yung pag nangangampanya? Yung pinakahuli na ng pangampanya. That one. Ang tawag dyan? Election de avance. Something de avance. Meeting de avance, sabi niya. Sabi ko, siyempre, paglabas ko pala natawa ng mga tao, anong plataforma, mga plataforma? Kasi kilala ka na nila. Kasi maloko na kami sa school namin eh. Ang plataforma ko, pasayahin ng mga tao, ganun. Kasi sabi niya, this is not a joke. Sabi ni Keke. Ay, hindi, sabi ni Miss MSU. Oo. Alam mo, siyempre nag-English siya, parang wala na lang din akong magawa sa kanya because panalo na rin siya. So, tingnan natin sa eleksyon. Sabi ko, alam mo, ang nanalo, landslide kami. Pero di ba kasi, kaya kayo nagpanalo kasi talagang ginawa niyong wawawi yung... Ginawa naming wawawi. Nanalo muna kami, so landslide kami. Nanalo nga si Keke. Ngayon, nanalo rin si Keke? Yes. Ang jowa kasi nung Miss Engineering, na tumakbo din sa kanilang batch, sa kanilang party list, may jowa siya. Yun lang ang nanalo.
Sa party list nila. Yun ang jowa niya. Ang gwapo ng jowa niya, half American. Sinama sa grupo namin. So talagang, alam mo, parang mamamatay na siguro yung si Miss Engineering kasi siyempre crush din namin yung jowa niya. Kaya talagang, alam mo, naglandi-landi din kami doon sa pagka-crush kasi meeting-meeting. Kunwari, meeting-meeting, kung titignan namin yung crush namin. Yung gwapo naman ng PAO natin. Pero ito na. So, wala kaming budget sa mga students' night, mga ganun-ganun namin. Ang ginawa namin ng mga nahingi kami ng sponsor at lahat ng mga officers, ako ang host sa aming students' night. Andun ang mga kaibigan ko sa kabilang mga bleachers. Tapos, basi meron lang kaming music at saka may ilaw. Alam mo yung ilaw na gano'n, spotlight. Yes, spotlight. Ginawa naming wawabi. Okay, kamusta naman dyan ang mga third year high school? Kasama ko na nga mga third year high school. Sige, sayaw! Tapos meron ka na nandun sa baba. Nandun ako sa stage. May ilaw doon, tapos gaganon ang kanilang kuhan. Gaganon ang ilaw. Spotlight. So, grabe ang saya ng students' night namin nung time namin. Pero, worth it naman. Pero, bago ako makapasok, parang inaway pa ako ng parang advisor ng student council. Kasi daw? Ba't daw ako nanalo? Oo nga naman. Kaya nga, hindi mo din siya ma-blame. So, sabi ko, okay, I don't deserve this. So, yun ang mga journey. Pero, nung naging artista na ako, na proud din naman siya. Yung teacher na yun. Kasi, fourth year college ka, nung sumali ka ng PBB, di ba? Pag-graduate ka na, ba't hindi mo tinapos? Hindi ko tinapos. Kasi, syempre, during that time, nagdadalawang isip kasi ako kung matatapusin ko. Alam ko naman na hindi rin ako makagraduate dahil zero ako. Practice teaching na kasi ako nun eh. Practice teaching na. So, hindi ko nagdadalawang isip ako kasi nung nag-audition ako, char-char lang mga audition, char-char lang na yun. Pero, sorry, wala kang backer? Wala. Sino magbabakir nitong mukhang to? Alam mo kung may magbabakir sa mukhang to, siguro may kaunti na siya. Kasi 'di ba yung mga sinasabi ng mga tao, may mga backer na para makapasok, may mga ganyan-ganyan. 'Di ba hindi naman totoo? Hindi totoo sa mga sa mga regular. Pero siguro sa mga celebrity, may backers siguro. Sa celebrity editions naman yun, 'di ba yun? Pero may fake news kasi sa PBB. Ako feeling ko fake news yun na parang yung mga nakakapasok daw is kumbaga parang napili na or something. Hindi, totoo yun. Si Yam-Yam, hindi naman. Si Loisa, hindi naman. Ikaw, yung mga mukha namin ni Yam-Yam, tingnan may mga backer kami. Oo. Yan na, nandiyan na lang basihan nyo. So, yun, wala talagang, hindi totoo yung mga backer. Yes. Mga fronter lang. Backer, wala, hindi totoo yung backer kasi kami naman nila, Yam-Yam, dumaan kami talaga sa regular na audition. Yes, third day. So, nakapasok ka. So, ito na nakapasok ako. Tapos nagdadalawang isip ako, madam. Kasi broken-hearted din ako nung time na yun. Kay Roy. Alam mo lang katapos ang Roy. Siguro yung pamilya ni Roy lagi na, ano ba yan? Bakit na sinasama si Roy lagi? Because that is a history. And the rest is history. Kasi sinabi pinagkalat mo kasi si Roy sa PBB. No, ikaw din kasi yung nagsabi tukol kay Roy. Broken-hearted pa kasi ako long time nun sa kanya. So, parang kailangan ko ng ibang world. So, yun, nung na-broken-hearted ako sa kanya, nag-isip ako na, hindi ko na lang muna ito i-graduate. Papasokin ko muna itong PBB para ma-realize, ma-enjoy ko ang life ko. And ibang life muna, maka-move on man lang. Alam mo, nakatulong talaga ng PBB na move on ko si Roy kasi nakahanap din naman ako sa loob ng PBB ng Bugoy. Papang. Si Papang. So, doon umikot yung buhay ko talaga na kaya, di ba, isipin mo, very normal na life. Nag-enjoy, sobrang kiat-kiat ako nung ako. Pinasok sa PBB. Kasi bago ako pumasok, papansin ako eh. Pero walang namamansin, gusto ko yun. Papansin ako, pero walang namamansin, pero okay lang, tawang-tawa lang ako. Pumasok sa PBB. Napansin ako sa PBB. Paglabas ko, nakilala kami. Hindi na ako pwede magpapansin. Kasi kung mapapansin ako, pwede ako mabash. Yung mga lahat ng ginagawa ko noong hindi pa ko artista, hindi ko na ginagawa ngayon. Kasi kung extreme ako, makilala niyo ako dito, sobrang kakiyat, mas sobrang kiyat ako ng Jensen. Alam mo, feeling ko rin, may ganong factor na parang feeling ko nung araw, mas grabe ka. Mas grabe ako. Gumagano'n ako bigla. Mga takbo-takbo lang kami dito. Wala kami pakialam sa mga kuan. Mga barkada namin, wala talaga. Sabi nga ng mga ibang tao, mga classmates namin, kayo magbarkada ba? Nakakasira kayo ng gym. Ganun kami kasi grabe kami magtawanan, magloko. Pero friends mo pa rin tong barkada mo na to? Of course! Friendship ko pa rin sila ngayon. At mga nanay na sila, mga momshi na sila. Namit ko na ata itong mga to ng si Hana! Sila Daisy, yung ibang friends ko. Ano pala sila? Kaklase mo pala? Hindi kami kaklase, pero barkada na talaga kami. Kasi nawala ako sa black section ko kasi nga nagiging kuan ako. Probation. So, may mga ganun ako na situation din sa buhay ko. So, enjoy life talaga. Masasabi ko talaga na I enjoy my elementary, high school, and college life. But ang tanong is, nung nag-showbiz ka ba,
Nung umpisang pumasok ka. Ayoko masyadong pag-usapan yung showbiz kasi lahat naman na alam na kung ano yung journey mo ng showbiz ka, di ba? Galit ka, parang ganun yung microphone. Ay, microphone ng ballpen. Pero parang nung lumabas ka ba, nung biglang, syempre, sobrang sikat mo na, na-realize mo ba na, paglabas mo, si Raulo, alam mo, ikaw ang big winner ng lahat ng tao. Pag nagtanong ka, kahit sinong tao, para sa'yo, sa lahat ng big winners ng PBB, sino ang big winner para sa'yo? Anong sagot? Melay Cantiveros. Double up. Ay! Tapos. Ayun nga, paglabas mo, syempre, bagong-bagong mundo. Kahit, di ba si Yam Yam, nakwento niya kasi yan yung parang paglabas niya, parang, hindi ka prepared psychologically sa like, alam mo yun, not even sa bashing, but even yung, ang dami mong pera, yung hindi ka prepared. Feeling mo ba, nung paglabas mo ng bahay ni Kuya, naisip mo na, yes, talagang magtutuloy-tuloy na ako mag-artista? Wala, nabuang. Hindi ka pwede mag-isip niyan. Kaya kung tingnan mo mukha mo muna bago ka mag-isip ng ganyan sa sarili mo. Pag-isip ko, paglabas ko ng PBB niyan, yun na nga parang nilabdim na namin ni Jason. Tapos, sinalang na kami sa artista. So, isip ko, ito palang pag-artista. Yung parang malaking epekto talaga sa mental health mo. Kasi kung ano yung nakasanayan mo, hindi yun ang nangyayari sa loob ng showbiz. Yes. Meron kang mapapansin na tapos may mai-influence ba sa'yo kasi syempre may mag-share dyan ng ganito experience nila. So, ikaw, tatakbo sa utak mo na, ganito pala ang palakaran sa showbiz. Kasi, showbiz alone, nangyari na lang yung ganong patakaran because of mga tao na composed of may mga inggit, may mga sip-sip, may mga, alam mo yung ganon, because they need the work. So, yes. Dahil sa need na lang ang work, makakapansin ka na may naapakan ng tao, pero go pa din. So, meron akong yun ang pinakaayaw ko eh. Kasi, para ka sa akin kasi ang blessing mo pag para sa'yo talaga, if go with the flow mo yan, hindi mo na kailangan manira ng tao, hindi mo na kailangan may maapakan na tao para lang makuha mo yung mga ganun. So may ganun ako na parang reklamo sa utak ko habang may mga ka-mingle ako ng mga different kinds of view man dito sa showbiz. Actually, nga gusto ko tanungin kasi sa totoo lang po, si Melay ang Hoy! Saglit lang. Totoo naman. Pinaka-totoo. Hindi, maraming totoong artista. Pero marami rin kasi talagang peking artista. Aminin mo naman. Siyempre, hindi mo aminin yan. Ako lang magsasabi. Marami talagang artista na parang kala mo bait-baitan nga, pero diba? Pero si Melay kasi, what you see is what you get. Actually, worse pa nga siya pag walang camera eh. Promise. Parang mas behave ka syempre pag may camera, diba? Pero mas worse pa siya pag talagang behind the scenes. But, ba't na nag-iirap ka? Oo, mas kiat siya talaga, manang malala. Pare. Pero syempre, ganun din naman ako. Isa tayo kami magkakaibigan. Kaya kayo magkakaibigan eh. Pero sobrang totoo niya at sobrang, hindi talaga, kumbaga hindi ka plastic, hindi ka fake, hindi ka nagpapakasosyal. Siyempre naman, hindi naman bagay sa atin ng sosyal. Hindi, marami naman ganun. Kumbaga dati, simpleng tao lang, nung nag-showbiz na, biglang, pak, aura, ganun, diba? Marami naman ganun. Alam mo naman yan. Hindi ka ba na-pressure na parang, alam mo yon, first, hindi ka ba na-pressure na magpaka-artista or parang medyo baguhin mo yung sarili mo, unang-una. Pangalawa, including retoke. Including retoke. And pangalawa, naisip mo, yun muna, sagutin mo muna, hindi ka ba na-pressure? Hindi naman ako na-pressure, madam, kasi tanggap ko naman ang mukha ko. Kasi kung walang tatanggap nito, sino pa? Lang. So, pero, na-pressure lang ako. Pagdating sa kuan ng mga tao na parang kailangan pag-artista ka, maganda ka. Kasi 'di ba si Mr. M nga gusto niya ang artista maganda talaga. Pag hindi ka masyadong maganda, parang mag-isip ka na lang. Siguro. So, ako yun ang parang dinadown ko sa sarili ko nung nag-artista ako na. Noong unang labas ko na hindi pala talaga ako dito. Umabot nga sa point si Direk Lorin, pinatawag ako eh. Kasi? Melay, mag-ayos ka kasi artista ka na. Paano klaseng ayos? Meaning like magpa-ayos ng ilong? Kasi marami hindi mag-ayos ng ilong. I mean, kasi paglabas ko, parang ako bagong gising, tas maraming papapicture. Mas mukha pang artista yung mga nagpapapicture sa akin. So parang sinasabi ni Direk, Melay, mag-ayos ka, please lang, maawa ka, artista ka na. So, kasi nasanay ka ba na akala mo yung mukha mo, parang tanggap na ng mga tao, pero hindi pa pala. Kasi, kailangan mo rin mag-level up. Yes. But then again, in-accept ko naman yung mga pag-aayos na gano'n. Kaya lang, na-pressure lang ako sa yung demand ng trabaho. Yung demand ng trabaho na parang, gano'n pala talaga dito sa showbiz.
kailangan always mong gawin ang best mo. Every labas mo is always the best. Hindi ka pwede yung kunwari nagtatrabaho ka ng call center. Ngayon, hindi ka the best. Okay lang naman, di ba? Kasi, pasweldo ka pa naman. Oo, sweldo ka pa naman. Hello, okay. Sasagutin ka or nagtrabaho ka sa ibang kuan na yung magsusulat-sulat ka lang naman. Pwede naman yung parang, kung hindi mo kaya, pwede na bukas. Hindi pwede dito sa showbiz. Kailangan dito, taga-labas mo, taga-interview mo, taga-salang mo, always the best. Kasi kung hindi, may kapupuntahan ka talaga. So, dun yung parang pressure ko na parang, hindi na lang ako mag-showbiz. Okay, parang, kung magtinda ka naman ng hindi ka naman mapipressure. Hindi ka naman yung kailangan the best mo. Hoy, bili na kayo. Hindi naman ganun di ba? Bili lang kayo. Kung hindi kayo bibili, okay, pwede ko pa ito ilagay sa ice case bukas. Alam mo yung ganun. So, grabe ang pressure talaga sa showbiz. Kaya sabi ko, kung hindi ko to kaya, uwi na lang ako. Pero ang surprisingly, para na-adapt ko siya. Oo nga, actually. No? Meron ka, na-realize mo rin yun, Inang. Yung meron kang shock na, hala, ito pala ang showbiz. Hindi ka pala pwedeng maghiya-hiya dito. Patay ka kapag mahiya ka dito. Mas nakakahiya na after ng show na to, ibabalik sa'yo, alam mo, hindi mo ginawa ang best mo. Yes. Di ba may ganon? Yes. So yun yung mga ganon, na mga hindi ginagawa yung best, yung parang pinuki-puki nito yung ano nito Kasi ganon yung sinasabi ko, puki-puki tong acting nito. Wala ka lang. Hindi ka natatawagan next time ng prod, diba? Kasi, unfortunately, during that time, hindi mo ginalingan. At may maririnig ka sa mga kasama mo sa trabaho na ganito ka, ganunin ka. So, yun ang isa sa mga, lalo na kay teens ba ako na pumasok. So, parang yung heart ko parang hindi ready sa mga ganun. Yes. Na parang medyo nasa stage pa ako na hindi ko patanggap yung mukha ko tapos may ganun. So, parang alam mo yung parang, na-realize ko na ganito pala sa showbiz. So, tanggap ko sa sarili ko. Doon ko na natanggap ko na kung hindi ako magtagal dito, walang problema. Uwi ka na lang. Uwi ako, it's either mag-business ako, magtinda ko ng isda or anong i-business ko sa Jensen. Kasi doon naman, masaya naman ako kahit naman may maliit kami na pera. Lalo na ngayon na kahit paano na may nakaluwag-luwag na. Marami actually ang pagkaluwag ni Melay. Maluwag ka no? Hindi ko alam kay Papang. Maluwag kami ni Papang kasi ang nag-iisip sa amin sa buhay namin ng pamilya. Kung nakaluwag-luwag na kami ngayon. So, mag-uusap natin yung mga ang dami mo achievements. Ay, thank you, Lord. Thank you talaga. Diba? Sobrang talagang daming non-stop ang blessings ni Melay sa pagbabalik po ng Think Talk. Hello mga katsaa, maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. Actually, coming from dun sa body natin kanina, masasabi ko lang, kaya ako, meron kang yung tinatawag na walk away power mo, ang lakas. Walk away power. Ano yung walk away? Ibig sabihin, parang yun nga, yung parang, anytime I can walk away from this. Wala, hindi ka gets mo? Pag masyado ka kasing kailangan maging successful ako, kailangan bas lalo kasing hindi ka parang desperate. Yung energy na binibigay mo, desperate. Ikaw kasi pag hindi nag-work, uwi ako ng Jensen. Ang lakas ng walk away power mo, kaya hindi ka nawawalan ng relevance. Diba? From PBB, tapos naging, syempre nag-acting ka, tapos, after? Oh my God, nanalo ka pa nga sa mga Your Face Sounds Familiar. Nanalo ka pa nga sa Bet on My Baby. Diba? Tapos hindi lang yon, nanalo ka rin ng Best Actor sa Asia dahil Artist sa inyo ni Award. Inang Reyna. Kaya naman, thank you so much sa inyo, Inang. Hindi, pero actually, wala naman ako masyadong ambag doon as director lang. Parang hindi naman ako yung umarte, unang-una. Sashan! Ikaw ang nagpa-arte sa akin! How was the experience? Sabi, pag-usapan natin, how was the experience working on Ma'am Chief? Kaya nga tinanong ako sa media ko ng Kuan on One, kung ano ang pipiliin ko, Ma'am Chief or Kuan on One. May nagtanong? Yes, nagdadalawang isip ako kung ano ang isasagot ko because Ma'am Chief is Ma'am Chief. The best talaga ang Ma'am Chief for me. One of the best na nagawa kong movie and one of na hindi ko nakakalimutan experience. Kasi maganda yung gumawa ka lang ng movie, okay na yun. Given naman yun. Never. Pero yung gumawa ka ng movie with mga tao na favorite mo and with the yung experience with them is iba yun. Kaya masabi ko talaga na amazing talaga yung Ma'am Chief na movie. Siya ang magre-remind sa akin na life is good talaga. Lalo na sa work.
Siya ang nag-remind sa akin na huwag kang ma-pressure sa work. Kasi pag ako ang nagbigay sa'yo ng work, si God, mai-enjoy mo. Correct. Kasi iniisip ko kasi all this time, yung trabaho ko sa showbiz, puro lang pressure. So dito ako kasi, nung tinanggap ko ang Ma'am Chief, kaya ko siya tinanggap kasi si Ma'am Inang Reyna at si Madam Kring, hindi ko nakitaan ng pressure na kailangan kumita yung movie. Nakita ko sa mga mukha nila, because we love them, we love it. We want to kuan the story. So nakita ko na, hala, grabe yung gastos nila, pero hindi sila kuan no. So kasi, bilang artista kasi, ang una-una pa lang yung pressure niyan, kung kikita ba yan. Kitang-kita mo talaga kay Inang at saka kay Madam na sabi ko, sabi naman ni Inang, I am the producer, so what's the problem? So, wala talaga silang pakialam. So, ayaw ko kasi magkuan sa isang project na nakakahiya na hindi ko mabalik sa tao. Ay, doon sa nag-produce. Ayaw mo ma-pressure na ikaw yung dahilan ng nalugi siya. Ganon. And ayaw ko, Madam, na hindi mabalik yung in-invest ng isang tao. Kasi, dugot pawis ba yan? Diba? Yes. So, alam mo kung bakit ko, kasi marami na rin ako natatanggihan din ng movie. Kasi nga, medyo ayoko talaga na maging ako ang cause of kuan. Kasi sa iba na nyo na lang i-offer, baka naman makumita sila. Or kung hindi naman, kaya naman nila na hindi kumita yun, maharap nila parang hindi ko kaya yun. Pero these two beautiful human soul, si Madam Kring at si Inang Reyna, sila talaga sabi ko, because kinuwento nila yung friendship nila, kinuwento nila yung experience nila sa pagiging K-pop fan. So alam ko, my God, this is the sign. At alam ko mga good souls sila. Alam mo, simula nun nakilala ko sa, dire-diretso yung aming pag-shooting, dire-diretso ang blessing na binigay ni Lord. Ginawa silang instrumento talaga ni Lord. Kaya talagang, bakit ko talaga nasabi na si Lord talaga, bakit? Isipin mo naman, Madam, ako ang naisip ni Inang Reyna na ilagay sa movie. Nabida. Title, 9 years ago. 9 years ago lang kaming nagkita. Ay, hindi pala 9 years ago. Parang 5 years or 6 years ago dahil naging schoolmate si Mela at si Winter. Yung anak niya. Anak ni Inang Reyna sa school na apakamahal. Hindi ko in-expect na mahal pala yun. So, sige, dyan lang ba school? Kuando yan, magaling daw sila dyan. Alam mo, pag yung billing out na ng kuan, piste! Ba't ko pinasok dito yung anak ko? Pero kaya nga, isa lang akong beses pumasok doon. Andun si Inang, doon niya ako nakita na para kaming tanga na pumasok sa graduation. Na-late ka sa graduation. Oo, na-late ako sa graduation. Tawang-tawa siya sa amin. So, dapat nakalimutan niya kami, di ba? Bakit for some reason na nag-isip siya ng movie, naalala niya ako dun sa graduation at meron pala yung reason, yung pagka-late namin, may reason yung lahat na nangyari na napansin niya kami para kunin niya ako dito sa 2022 ng movie niya. 2023, advance ko. 2023 ng movie niya. So, sabi ko talaga, grabe talaga. Isa yun sa mga miracles ni Lord sa buhay ko na napatunayan ko na nga, wag talaga natin i-underestimate yung experience natin ngayon, yung mga pinagdadaanan natin ngayon because may reason yan. Aanihin mo yan sa future. True. Bakit? Isang beses lang kami nakita ni Ina. Actually, hindi ka niya kilala ha. Ganito siya ka-OA. Usapang lasing siya, diba? Yung Ma'am Chief na parang after ng isang NCT Dream. NCT Dream, nasa hotel kami, inom-inom, tapos sabi niya, gawa tayong pelikula. Okay. Alam mo naman ako, diba? Kung ano sabihin niya, okay. Kasi BFF kayo. Kasi sobrang kalad ka rin ko. Tsaka 25 years of pulp. Kaya naisip niya. Yes. Tapos parang sabi niya, ganyan. Ganon. Tapos gano'n niya na, sabi ko, okay, anong klase? Sabi, gusto ko comedy. Sa Korea natin i-shoot. Sabi ko, okay. Tapos sino naiisip mong artista? Si Melay! Tapos meron siya, parang ganyan, gumagong pa. Ano mo naisip? Sabi ko, kilala mo ba si Melay? Actually, hindi. Pero nakita ko siya one time. As hindi ka niya alam na meron kang magandang buhay. Hindi niya alam yung shows mo. Hindi ka niya pina-follow. Hindi niya kilala. Basta one time lang, nakita ka daw niya. Alam niya artista ka. Kasi nga late ka dun sa graduation ng mga anak niyo. Tapos sabi ko, okay. Di sobrang kalad ka rin ako. Okay, go! Gawin natin. Tapos yun na, dire-diretso na. At minessage ako ng madaling araw ni Inang Reyna sa DM sa Instagram. Ganun lang, no? Oo, ganun lang. Tapos syempre ako parang, tapos meeting na agad. Hindi pwedeng magtagal. Ganun sila mag-usap na. Meeting na agad, miniting na agad kami hanggang the rest is history. Na tuloy-tuloy na talaga ang movie. And talagang sobrang proud ako kasi isipin mo, nag-invest sila ng movie. Korean team pa, mga Koreans team pa ang nag-handle sa amin with Direct Kring Kim. And marami talaga mga na-experience namin kung paano din magtrabaho mga Korean. So, new experience ang binigay sa akin ng Ma'am Chief, new friendship, and
yung pagkilala ng mga tao sa akin na alam ko talaga na hindi yun dahil sa ginawa ko at hindi yun sa craft ko, kundi dahil sa ginawa silang blessing in disguise ni Lord para ma-appreciate yung mga lahat ng blessing na binigay ni Lord sa Kasi dire-diretso yung blessings pagkatapos, no? Sobrang dire-diretso, Inang. Ito na, ikukwento ko na talaga. Sige, go. Kasi guys, para may idea kayo kung gaano siya kadire-diretso ha. Nagsushoot tayo mga July 2020, nanalo ka December. Ganun lang siya kaikli. Kasi pinalabas siya November, parang nanalo ka. Tapos, parang since that time, nang nalabas yung movie, tas lagi kang trending. Yun eh. Lagi kang trending sa Korea, social media, yung mga, kamsami, tapos... Hindi, ito talaga, maging honest talaga tayo, Inang. Because, ito talaga, grabe talaga si Lord talaga. Mayroon talaga siyang divine intervention this 2023 na nangyari sa akin at ginamit talaga sila Inang at saka si Madam Kring. Ang movie talaga namin is for MMFF. Oh my God, kukwento naman natin. Sige, kwento na natin. Hindi siya ikaw na lang, Madam. Ikaw na lang. for MMFF. We wanted. Kasi gano'n naman siya eh. Di ba parang, sana mapasok sa MMFF. So, sumali talaga kami. I mean, nagpasa kami. Sige, submission. Ang ganda ng submission nila. Naka-bookbind pa talaga. Pinakamagandang submission of all time. Sabi ng MMFF. So, nasubmit namin yung script. So, ikinonceptualize siya ng ganyan. Basta, masyadong mabilis ang pangyayari. Naisip namin yung event yung movie ng May, June, sinubmit na. June 14 ata, nasa Korea pa ako noon eh. Kasi nag-ocular na ako noon ng time na yun eh. Sinubmit na. Syempre nung time na, kwento ko to. So, kwento ko lang how manifestation happens. Yes. Talaga. Iba rin talaga. Diba, alam niyo naman sa TikTok, we're big on manifestation. So, during the time that we were writing the script, we were conceptualizing the movie, and habang naghihintay kami ng result kung mapapasama ba tayo sa MMFF or what, ini-imagine ko na si Melay na parang, mananalo siya ng Best Actor sa MMFF, tapos may hawak siya ng award, tapos nasa baba kami nanonood, tapos parang, thank you so much to Direk Kring and Inang Reyna and to mga ibang mga cast. But imagine ko na nagte-thank you ka, may hawak kang ganyan for MMFF. Kasama ang palad, hindi kami napasok. Diba? Hindi tayo napasok, tapos hindi na natin nilaban for the second round. Hindi na natin nilaban. Okay, kinalimutan ko na. Nag-focus na sa post-production, nag-focus na sa promotions ng movie. Pero bakit hindi nyo pa rin in-stop yung movie kahit hindi tayo natanggap sa MMFF? Tanong mo sa Inang Reyna. Yun na nga. Di umere na, ganyan, di ba? Napakapagod. For me talaga, pagod talaga siya, Nag-shooting, diba? na lahat, the best ang shooting. Grabe ang alaga sa amin sa Korea. The best production si Inang Reyna. Talagang the best, pati si Madam Kring. Sila talaga mag-BFF talaga. So ngayon, hindi na nila naisip yung MMFF. Pero hindi na nasama meron na para silang pero mga manifestation because hindi nasama because of may na una na daw. May mga kumbaga parang feeling ko it's not for us. Baka it's not for us. It's fine. Cut to December. Hindi ko alam. December 18 by 14, 2023. Nanalo ng Best Actress si Melay. Nasa stage ng Philippine Arena for Asia Artist Awards. May hawak na trophy. It's an international award. Nagte-thank you siya. Ay, laki, di kinabutan ako. Nagte-thank you siya. And parang yung manifestation ko, hindi siya nangyari kasi may ibang plano si Lord na mas maganda. Iba pala yung kuan nyo in, Madam. Diba? Kaya minsan talaga yung mga prayers natin, pag hindi nagkakatotoo, hindi ibig sabihin no. Ibig sabihin, may iba pang plano. Yes. Pero grabe talaga ang trust ninyo sa akin, Inang naman at Madam. Talaga yan, si Inang. Hindi, kayong dalawa. Kasi kung anong sinasabi mo kay Inang, yun talaga din ang sinusunod ni Inang. So, alam mo talaga, grabe talaga si Lord. Talagang binigyan talaga niya ako ng 2 angels na talagang naniwala sa akin at sa kuan na. Talagang, sino bang mag-isip no na may magano na may gano'n na movie? Sino bang mag-isip ng ganun? Wala lang talaga. Si Lord lang talaga yun at sila naman, they make it happen. Parang binigyan niyo ako talaga ng reason to believe in myself. Actually, sobrang, even for me ha, I think I've said this naman din to Happy nung nandito siya. Even for me, dream come true siya kasi sobrang pangarap ko maging filmmaker. And it was gonna be my first film. Sino namang tangang wala. Kahit anong studio dyan, mga cinema, hindi sila magbibigay sa akin ng ganyang kalaking budget para first time director, gawin mo tong movie
movie sa Korea, ganyan. Wala talaga ding magtitiwala sa akin ng ganyan. Alam ko sa sarili ko yun, kung hindi lang si Happy. Like, sinong si Raul magkasabi na, Kring-Kim, gumawa ka nga ng movie, tapos i-cast natin si Lee Seung-gi. Diba sila Lee Seung-gi, sila Do Ji-han, grabe naman yun, oy. Like, the first time akong gagawa ng movie, ha? Kaya I'm sure may mga napataas din na kilay na, bakit siya yung director? Well. Ganun talaga. Ganun talaga. Pero diba, so parang I think for a lot of people who were part of the production, kaya hanggang ngayon, barkada tayo eh. Yes, diba? Nila Sela, nila Alora, yung Jenica, kami lahat. Bernadette Allison, kami, sila, Enzo, Dustin, we're still very good friends kasi nga, hindi, pamilya yung nabuo sa Ma'am Chief, hindi lang siya. Tsaka grabe talaga yung divine intervention yun. Talagang yung si Karil din. O sa ati Karil. Alam mo, dahan-dahan kong na parang nalulunok yung nangyayari sa akin noong 2023. Na-realize ko, dahan-dahan tumataas yung balahibo ko dahil si Lord talaga. Grabe talaga si Lord. Kaya sabi ko, itong friendship na ito at itong pagkakaibigan na ito at itong relasyon na ito ay sinadya talaga niya. Sinadya talaga ni Lord para magkaroon ng, alam mo yung inspirasyon sa isa't isa, magkaroon ng hope sa isa't isa. Yeah. Because grabe talaga, isa yun sa mga miracle. Kasi naglilista ako ng miracle ni Lord sa buhay ko. Isa yun sa miracle. What? Sino naman mabibigyan ng ganong ka-award? Nga dami na mga artista sa Pilipinas. Kaya naman talagang nagalit talaga ako. Thank you talaga, Ina. Nakakatawa pa, di ba? Parang magkasama kasi kami. Hindi nyo sinabi sa akin na may award. Hindi ko alam, gago. Feeling mo, alam ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Sinama ko siya, di ba, nag-break. Magkasama tayo sa CR kasi nga laki-laki nung gown mo. Sinama kita sa CR. Akala daw nila alam ko kasi ang laki ng gown ko. Ginanon lang yun kasi AA kasi daw yun. Oo naman, to be fair naman. Hindi daw basta-basta ang AA, sabi ni Ma'am Aika. Sabi ko, talaga ba? Mag-uan lang tayo. Mag-shiin lang tayo dyan. Tapos katabi mo sila, Kim Son Ho. Iba ka din eh, no? Bakit hindi nyo sinabi sa akin? Kaya yung aking, kuan doon, yung aking speech doon, parang pang barangay lang namin sa Lumpang eh. Kaya nakakatawa yung speech mo, sobrang trending niya. Na parang sabi mo pa, sorry Stella, cannot come here. Kasi meron siyang, may test. May test siya. Baka ano ba yun? Very ko naman. Tapos harap ng mga Korean drama. Yung mga, ay naku, kung alam nyo lang ang storya talaga ng backstage talaga na ako. So, gusto ko nang umalis kasi after nung first na gusto ko nang umalis kasi nahihiya na ako. Kasi feeling ko hindi talaga ako belong. First time ko nagka-anxiety doon. Talaga ba? Oo, parang na gano'n kasi mga sobrang social na yan. May anxiety talaga ako sa mga social. Tapos, alam mo, nung umalis ako, pinagalitan ako ng Korean na director. No! Don't move! Don't move. Kaya mga Korean, don't move. 6 hours na nakagano'n lang, oh. Ano nagsa-cellphone? Hindi nagsa-cellphone na mga... Hindi nagsa-cellphone. Grabe ang respect nila sa nagsasalita sa stage. Gano'n lang. Hindi ko kaya, bububuka ka ako, nakapalda ako, kami ng SB19, nasa likod, tingin ko, grabe pala dito. No? So sabi ko, tapusin ko na lang to, kaya nag-i-enjoy pa naman sila Mela sa performance. Sabi ko, tama. Huy, andun pala, may award pala. Alam mo, by the way, hindi ko alam na may award, lalo na hindi ko alam, ano to, pil ko masyado yung, alam mo nung tinawag pangalan ko, Lapisti man. Tsaka yung pina-interview ako, akala ko hindi ako paalis kasi in-interview pala ako. Diba, in-interview ako nung kuan. Ni Changwon yung ganda-ganda nag-interview sa'yo. Nagmukha kang patata sa tabi niya, girl. Alam mo, pasalamat si Changwon yun. Kasi nagmukha siyang maganda sa tabi ko. Saling lang. So, yun talaga ang the best experience of all my life na masabi ko talaga na, Lord, you, alam mo, legit ka talaga, Lord. You're very true. Tsaka yung experience mo doon, sobrang hindi lang trending, hindi ka lang trending ang speech mo, pero nabansin ka na, naging cover ka ng Mega. Yes. Tapos lahat ng brands. Hindi, preview yun. Gigil ako sa'yo. Preview ang nagkuhan sa ako. Lahat ng brands, Thank you, Lord. Dahil mo ini-endorse ngayon. Sobrang dahil mo endorsements because of that. How does it feel to be an A-list brand endorser sa Pilipinas? Hindi po A-list. O hindi ako A-list, madam. Z-list lang ko. And thank you, Lord, so much sa mga product. Gusto mo kong kakalimutan, no? Ay! Kalimutan ko. Amnesia. Hindi, bakit thank you, Lord, sa mga madam. Nagtiwala. Kasi wala naman ako, hindi naman ako magkakanito kung hindi sila nagtiwala talaga sa akin. At thank you din sa inyo ni Inang. Dahil may nagtiwala sa akin. Dahil una kayong nagtiwala sa akin. Kaya nagtiwala din sila. And thank you so much kahit
mukha kong katiwala, talagang lagi kayong nandyan. And thank you so much talaga na sa mga brands ko na talagang may mga nag-renew. Gusto mo ba i-shoutout? Pwede mo i-shoutout, Siyempre, thank you so much sa Palawan Pay, first of all. Maggie Magic Chicken Cubes. May Maggie Magic Chicken. Thank you din sa ating NutriBoost. At siyempre, thank you sa ating sabon. Protect, the all-new Protect soap na talagang 99.9 talaga nakakatanggal ng germs. At siyempre, the best talaga yung Protect soap dahil bago siya, mabango na, napakamura pa. So please, available yan sa mga tindahan. And, grabe naman, to pala na. And siyempre, ang Wings detergent soap. Meron ka din. Wings detergent, para sa mga naglalaba dyan. Apakamura ng Wings at talagang sigurado napaka-linis pa niya sa mga damit ninyo. And then, Chocomani. Kung gusto nyo ng merienda ng mga anak nyo, Chocomani. Kasi masarap siya, easy lang siya to dala, and then masarap siya. Very dear siya sa mga bata dahil mabilis mo mapasunod ang bata dahil sa Chocomani. Yes. And then, Bounty Fresh. Nga pala, Bounty Fresh. Ang sarap kasi fresh kasi yung mga eggs nila at fresh yung mga karne nila ng mga manok. Aside from that is Baygon Katol. Alam mo naman, pag sa probinsya tayo, talagang katol lang talagang ginagawa. Gumagamit ka talaga ng Baygon Katol? Oo, sa probinsya. Lalo na kami, di ba, may bukid din kami sa Jensan. So, nagbabaygon Katol talaga kami para iwas sa mga dengue na mga nakakamatay na sakit. Yes. Actually, ang maganda dito, kapag ang di naman napansin, almost. At siyempre, wag natin kalimutan pag masakit yung katawan natin. No? Ikaw po nag-isip, no? Pag masakit yung katawan natin, no? Talagang sabay-sabay yung pangatawan, yung mga ulo, ganun. Rexidol. Talagang pag may binat ka, Rexidol, isang inom lang yan, tapos na yung binat mo. Talaga ba? Oo! Padalan mo nga ako ng Rexidol. Sige, padalan kita ng Rexidol. Napansin ko lang, hindi naman lahat, pero karamihan ng mga endorsements mo, kasama mo ang iyong pamilya. Yes. Kasi, like, lalo na yung dalawang bagets, diba? Si Mela at si Stella. Kasi naman talagang kilala kayo. Ay, feeling ko, matagal ka na namang trending na kasama sila. Pero pinaka-trending kasi talaga doon yung chicken nuggets nyo, diba? Nung araw. Pero, ngayon, even now, minsan, may mga endorsements na sila na lang. Hindi ka nakasama. Yes, meron sila lang yung bag nila na kuan yung maleta, na Barbie na Sikosana, under Sikosana. So, meron sila lang. PA nila ako nung nag-shoot sila. Oo, the best talaga sila. So, thank you, Lord. Sobrang thank you, Lord. Kamusta maging nanay ng mga batang kasing kiat mo din? Sagutin mo sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhin mag-subscribe sa Think Talk Tea. Thank you! Usapang pagiging nanay. Anong feeling na maging nanay ka ng ni Mela at ni Stella? Siyempre, kamusta ba sila bilang anak? It's an horror na maging nanay nilang dalawa kasi lumabas talaga pala yung genes pala. Alam mo, madam, mag-ingat ka talaga pag magkaanak ka. Yung genes mo, lalabas yan. Sobrang Xerox copy. Huwag ka mag-alala. Hindi siya mangyayari. Alam mo naman si Sir Jimmy. Pero, talagang nakaka-horror talaga yung feelings na bigla-bigla na lang sinasabi nila yung mga sinasabi ko noon. God, lalabas pala sa genes. Hindi nila gagayahin yung ginagawa mo. Ang ginagaya. Parang innate talaga sa katawan nila yung mga ganun na ugali. Pero, masasabi mo bang kiat? Ano ibig sabihin mo na kiat sa mga Tagalog? Hindi nila alam. Ang kiat is yung parang magalasgaw, magalawgaw. Magalawgaw, gaslaw. Makulit na malikot. Would you say na mas kiat ka nung araw or mas kiat sila ngayon kaysa sa'yo? Siyempre, mas kiat ako nung araw. Pero itong sila, natitame ko na kasi nakikita ko yung sarili ko. Kaya, ginagaganon ko na. Pero kung hindi ko nagaganon, feeling ko mas lalabanan nila ako. Hindi, feeling ko, ang difference kasi, ikaw, ang dayo mong kalaro nung araw. Sila wala naman silang kalaro. Tinan mo nga, nakakulog na ako ng 3 months na bata. Di ba? Kiat talaga ako. Sino bang bata na, sila naman, hindi pa naman ganun kasi nagagalit ako agad. So ngayon talaga, alam mo yung, parang nakikita mo yun, parang tumataas yung balahibo mo kasi, yung action nila, oh my God, parang horror. Parang, ganito ko dati ang ganun.
Pero sino mas kapareho mo? Si Mela, yung panganay, o si Stella, yung bunso? Parehas gusto silang dalawa. Si Mela lang, medyo maarte lang siya. Thank you, Lord, na medyo, meron siyang... Pero mommy, mas mommy. maganda. Kasi pinaglihan ko siya kay Miss Chris eh. Miss Chris Aquino. Oo. Hindi, Chris Lawrence. Si Miss Chris Aquino. And then, si Stella naman, ang Xerox copy talaga. So, pag Xerox copy, ang skin lang niya, papa niya. Pero si Mela, ang mukha daw niya, gusto niya papa niya. Pero yung skin niya, skin ko. Kaya si Mela, gumaganon-ganon siya. So, pero ang ugali nilang dalawa, very me talaga. Gusto maraming tao, gusto lagi may kausap. Yung kunwari, sasabihin mo siya na secret ngayon. After 1 second, sasabihin agad dun sa kabila. Yes. Hindi napapanis ang balita sa kanila. Talagang may one time talaga magkakamali ka na ikukwento ba sa kanila at huwag kang magkukwento-kwento dyan na maririnig nilang dalawa. Kasi? Ikukwento agad yan, eto na pala, kaya pala nangyari yung ganito kasi ito. Meron silang sariling parang realization. Kaya pala ka ganun, mama. Ayaw mo makita ka ni papa naman ganun, na magkausap ka ng barkada mo dahil may pa-party pala kayo. Ganun sila, paano mo naisip yun? Pero tama yung isip niya. Ganun sila, kaya sabi ko, my God, iba talaga tong anak ko, parang pasoko na, parang alam, yung magaling silang tumingin. Hindi ba, medyo may edad na rin kasi sila kaya hindi ko nakaka-realize 11 at saka 8 years old. May isip na yun. Pero kahit nung bata pa sila, gano'n na sila. Talaga? Oo, si Stella nga, di ba, nag-away nga kami ni Jason. Sabi niya, kasi? Para kayong mga bata. Ha? Balata ko yung mga bata. Si Mela, nag-away kami ni Jason. 4 years old si Mela. 1 year old si Stella. So, nag-away kami ni Jason. Tapos, nagsagutan kami. Tapos, naglayas si Jason. Kasi pinalayas ko. So, pagkalayas niyan, so ngayon, parang nag-self-pity ko kunwari. Pero hindi ako mahilig mag-self-pity na umiyak. Tinawag ko mga anak ko, huli kayo Mela, Stella. Sabi ko, eto na. 1 year old tinawag mo? Mela Stella, 1 year old at saka 4 years old. Eto na, sabi ko, hindi na natin kukunin si papa nyo. Hahanapin. Kasi drama ako. Iba na ang tatay ninyo. Sabi ko, si Jericho na ang tatay ninyo. Sabi ko, alam mo, sabi ni Mela, si Jericho ang tatay namin. Tapos pag mag-away na naman kayo ni Jericho, iba na naman ang tatay namin. Ginanon ako ni Mela ko. Alam mo, natawa ako. Imbis na pala mag-emote ako, natawa ako. So, paano niya maisip? Ganun ako mag-isip. Iba-iba ka na naman. Parang, kasi kung wala nagdrama-drama ako, sabi ko, buwang ko itong mga anak ko. Oo nga, mama. Tapos tumawa sila, umakit sila. So, nakita ko na positive lang sila ba? Parang hindi nila siniseryoso yung every life namin. Hindi naman sila, like ngayon, syempre, nag-aaral sila, diba? Kamusta sila sa mga kaibigan nila? Ay, very kuan. Very igat? Like, very friendly. Very friendly. Nothing compares talaga sa pagka-friendly ng mga anak ko. Parang ako din, na ibibigay lahat. Kung maubusan na yung toys nila pag may dumalaw na anak ng mga friend, madumalaw sa bahay, aakyat sa kwarto, kunin yung toy nila na binili, ibibigay. Sige lang mama, bibili na lang ako ulit. Mga ganun. So, parang kung paano kami ni Jason sa friends namin, ganun sila. Si Papang din ba, si Jason? Mabarkada din siya? Mabarkada si Jason sa Mindoro. Sa Mindoro. Pero nung nandito na siya sa may artista na siya, parang nag-stop na siya. Hindi na siya parang finil na talaga yung pagiging papa niya. Pag wala siyang work, pag wala siyang ginagawa, nasa bahay lang siya. Tinutulungan niya mga bata sa mga kuan. Pag kung wala naman, uwi siya ng Mindoro, nandun na siya ng mga tinitin ako mga kulang sa bahay. Alam mo yung mga ganun. Pero, gumagawa talaga ako ng party or something na mai-enjoy ng aking mga pamilya. Lalo na ni Jason, pag birthday niya, pinapatawag ko yung mga friends niya dati. Kasi yun pa rin ang mga favorite niya na kausap, mga sunog baga niya na friends sa Mindoro. Hindi, yung mga barkada niya doon dati. Pero kamusta naman ang maging asawa ng isang Jason, Francisco? My papang is para na siyang kailangan na niyang sigurong magpa-check up. Kasi 3 Mele na ang nakakasama talaga niya. And talagang sinasabihan na siya na kung kaya pa ba daw niya. Kasi minsan hindi talaga niya kaya. Minsan pag nanonood ako sa mga vlog namin, oo nga, ang gulo pala naming mag-iina. Pero siya pala yung parang, ang gulo nyo. Ano ba? Kasi gumagano na siya kasi hindi kami, hindi pa ko tapos magsalita. Magsasalita, papa, ito naman, papa, hinukat, papang, ako naman, makinig ka ba? So, sino pagkikinggan ko sa inyong dalawa, sa inyong tatlo? Patayin nyo na lang ako. Maganon-ganon ko siya minsan. So, ang papang is a very patient.
Oo nga. Kapag asawa ko ng very patient, na papunta na sa pasyente. Nag-aaway ba kayo? Of course. Ay, hindi kami hindi mag-away. Hindi matapos ang araw pag hindi kami mag-away. Yung konting kuan lang. Pero syempre, i-insert agad ang understanding. Dapat may roles kami ngayon na mag-asawa kami. May roles kami na pag nag-aaway, understanding agad. Kasi kapag mag-sorry ka rin naman, magiging okay din naman kayo. Ba't nyo pa patatagalin? Pero, meron din kaming ugali na take time kami. Kukuhanin muna namin, i-grasp. Talaga? Namin yung aming, kunwari yung away kami. Dadamdamin mo muna, ipifeel mo muna. Hindi ko naman dadamdamin, pero yung, parang lalayo mo na ako sa kanya. Oo, lalayo mo na kasi baka masuntok ko ba, gano'n. Para siya, kasi ayoko din naman yung parang, okay agad? Yung, lalayo mo na ako, parang mahinga mo na ako, tapos saka ako ma-realize, saka kami maging okay. Gaano katagal yung pinakamatagal na away nyo? Ay, ano ka ba? 6 months. Ito talaga, tumingin yung isang cameraman na sabi niya, all this time nakaselfone siya lagi. Ngayon tumingin sabi niya, 6 months. Kasi ito yung pinaka-worst na talaga na away namin na para may mga layasan na nangyayari. Tapos umuwi siya na Mindoro, pabalik-balik lang siya sa bahay. Pero hindi mo na, 6 months kami nag-away, wala makakaalam na gano'n kami mag-away. Oo nga. Pero yun yung time na yun na hindi ko siya pinupost, kaya na-issue kami na naghiwalay kami. Pero parang semi-hiwalay na talaga kasi syempre parang lumayo na siya. Pero hindi mo naman kasi masabi na hiwalay kasi wala naman akong ibang karelasyon, wala din siyang ibang karelasyon. Nag-away lang. Nag-away at saka yung may mga pride lang talaga na talaga. Pinapakalagaan namin during that time yung pride namin eh. Kailangan talaga the best yung pride namin. So, pero alam mo naman na mag-asawa kayo, nag-uusap kayo sa bata, nag-away lang kayo, parang, ay, kailangan ko munang space. Parang ganon. Buti nagkaayos kayo. Nagkaayos kami. Grabe talaga yung away na yun. Talagang akala mo talaga maghihiwalay na. Pero si Lord pa rin kaya nga may Lord talaga. Nagtagumpay kasi si parang, Lord. dati mo parang accept na nga namin na maghihiwalay kami noon. Talaga? Oo, accept talaga namin. Tapos na-fall out of love na rin kami. Pero pag makita naman, gala. Kaya nga hindi ako naniniwala dyan sa mga mag-away-away, maghiwalay-hiwalay kasi hindi pa naman kayo talaga nagpirmahan ng mga annulment. Unless kung nagkaroon na kayo ng ibang karelasyon or nag-annulment na kayo, doon talaga yung totoong hiwalay. Kaya kung mag-chismis-chismis na nagkanang hiwalay, hindi pa yan totoo. Unless kung may annulment o may iba ng karelasyon, yun talaga ang totoong hiwalay na. Pero gusto niyo pa bang dagdagan si Mel at si Stella? Lalaki, ganon. As much as gusto namin dagdagan, itong babae na nga, medyo kakaiba na nga yung mga anak namin babae. Ano pa kaya kung lalaki? So, baka ano pa ang produkto na magawa namin? Sana naman, bigyan nyo kami ng kapayapaan sa pamamahay namin. Dahil bahay pa lang namin, alam mo yung mga bisita sa bahay namin, pag bibisita na, madam, you know what? Alam mo, parang gusto nang umulis. Kasi kukwentuhan na rin ang kukwentuhan way back sa mga 2 years. Nangyari din sa'yo. Kasi, share lang namin. Nung premiere night ng Ma'am Chief, ako, si Melay ata, or si Happy, basta sa second row, ando dun yung mga anak nila, directly na nasa likod namin, at katabi ni Jimmy Kim. Ang dami ng side comments. Yes. The whole time nanonood kami ng movie, like, oh my God, parang meron kang angel and devil sa likod mo. Parang, Mama, you're so corny. May mga ganun sa gilid. Hindi ko talaga kaya. As in, naisip ko parang, oh my God, how can you live with these kids na laging ganun yung naririnig mo talaga, no? Tsaka tanungin mo si Jason. Si Jason talaga makaka-attest and kailangan natin siyang bigyan agad ng siguro free time, vacation time sa buhay niya, kaya kailangan talaga niya minsan. Kasi bakit? Hindi na talaga kakayanin. Lahat ng mga comments, pero ang test ko naman sa inyo, yung mga anak ko, ganyan na talaga. We give them the freeness to say what they think. But they are the very good daughters of mine. At ma-attest ko na ma-respectful yung mga yan, sensitive yung mga yan, and mabubuti yung mga bata. Kumbaga, madaldal lang talaga sila. Kumbaga, ma-comment, madaldal. Basically, because they enjoy their life. Dapat, alam mo, pakainin mo sila ng puwet ng... Ay, wag na naman, ina. Kasi ako yung talaga napaglian sa puwet ng manok. Ako yung napaglian. Ngayon, namana ko na nga nabigay ko nga sa anak ko eh. Kasi kung pakainin mo, gano'n na yan. Ay, hindi. Pag pinakain mo, oo nga, para mali ako. Oo, mali ka. Pag hindi pala nagsasalita, papakainin mo ng puwet ng baboy. Yes. Ay, hindi, parang pekpek ng baboy, parang gano'n. Hindi, pekpek. Grabe mo yung pekpek. Wait. Ano ba yung pinag-uusapan natin dito? Ano yung pakain para magsalita yung bata? Puwet nga ng puwet ng manok. Manok. So, para magsalita yung bata, sorry. Para magsalita yung bata, papakainin mo ng puwet ng manok. Ako, napakain ako ng puwet ng manok. Kaya. Hindi pa hugas, ha?
Bumbong. Oo. Kaya. Ngayon, ito, syempre, lagi kayo nagva-vlog, di ba? Lagi kayo nagko-content ng mga anak. Lagi ka trending, pati ngayong may kanta-kanta ka pa na parang may sinabi siyang, ano yung kanta niya, kaya kape. Lagi kayo nagta-travel kasi kayo ang Korea Tourism Organization ambassador. Tama? As a family, which happened after Ma'am Chief also. Yes. Can you tell us more about it? Kasi lagi kayo nasa Korea, parang mas lagi pa kayo nasa Korea kaysa sa amin. Sa Korean citizen, katulad mo. Thank you so much naman sa ating Korean Tourism Organization na nag-trust sa family ko na talagang pangatlong beses na kami pinadala sa Korea. On the first... Saka matagal kayo pumunta doon Hindi naman mga 1 week lang, matagal. Yes. First summer, dinala kami ng summer. Pangalawa is yung snow. Pang-apat is yung fall. Dinala nila kami. Tapos yung pang-apat talaga, ang dami na naming dala din ng mga tauhan. Tapos pinagbigyan pa rin nila kami. So, hindi na kami KTO ambassador, kundi Korean Tourism Organization ambassador na kami. Kasi talagang, ang dami na naming dinala sa Korea. And then, thank you so much dahil pinaikot nila kami. Hindi lang same place ang pinadala nila sa amin, kundi inikot pati Busan nung latest namin. Panoorin niyo yung aming mga vlog sa Melason Official sa YouTube. I-type niyo na Melason Official kasi andun lahat ng mga bagong vlog namin sa KTO na talaga namang the best. Ang sarap katrabaho ng KTO kasi hindi sila maarte, hindi sila maselan. Puntahan mo lang yung 4 na lugar na pinapapunta nila sa isang araw and kayo na bahala kung anong gusto niyo. 4 na lugar pinupuntahan niyo isang araw? 4 to 5. Minsan 3 lang. Pero may sasakyan naman kayo So, libre kami lahat. Tour, libre pang food. Wow. Ano pa ang aasahan niyo dyan? So, kakapunta mo ng Korea, ano ng favorite food mo? Siyempre, hindi talaga mawala ang kimchi. Talaga kimchi, samgyeopsal, ano tawag yun? Ano tawag yun yung pagkuhan? Samgyeopsal, pag kumakain ka ng samgyeopsal? Ang dami. Ano doon? Tamtang? Ano tawag? Samjang? Hindi, yung pag kumakain ka ng... Samgyetang? Hindi, yung pag kumakain ka ng... Pag kumakain ka ng maraming samgyeopsal ba? Diba may tawag yan? Mukbang! Hindi pala mukbang. Hindi, samgyeopsal, samgyetang. Si Jason Galbitang. Gusto niya ng kalpitang. So, thank you so much, Korean Tourism Organization. Busan Tourism Organization. Grabe, ang ganda talaga ng Korea. Alam mo, tama talaga na napangasawa mo sa Sir Jimmy, madam. Kasi, grabe, iba talaga ang Korea. Ba't ganyan yung smile mo? Hindi kasi... The best ang Korea talaga for me and for my family. Kaya nga si Jason parang gusto talaga niya siguro sa puhon sa Korea may mag-school ba ang mga bata or something na meron silang something na pangarap. Kaya kasi ngayon ng mga bata, meron silang Korean teacher language. Ngayon, currently may Korean language teacher sila. So hopefully kasi nakailang beses na tayo together sa Korea Syempre yung Ma'am Chief. And then last year we went there ng winter. Oh yes. Tapos babalik kami in a few months. Abangan nyo yan. Para sa laro tayo. Korea, embrace yourself. Darating na ulit ang mga maiingay. Ay, sobra. Bakit ganun tayo pag magkakasama tayo? Na parang sobra nating kiat. Actually, kala siguro ng mga tao, mahinhin ako. Akala ng tao nga, akala din ng mga kaibigan ko, mahinhin ka daw. Mahinhin? Sabi ko, huwag kayo maniwala. Fake news yan. Dahil, alam mo, yung mga yan, pag ka ng, patugtugin mo na yung party at saka may music at saka wala na yan. Lalabas ang totoong anyo yan. Magiging aswang yan. Kaya talagang... Pag magkasama tayo, no? Sobrang, alam mo, something siguro hindi alam ng mga tao, sobrang hilig kasi ni Belay sa barkada. Mahilig, kung mga barkadahan, mahilig ka. So, ang sarap niyang kasama. Hindi siya yung tipong tao na parang KJ... Hindi kayo yung tipong tao na parang... Ikaw din naman, madam. Ano ka ba? Pero lagi kasi akong punong abala. Lagi ako nasa-stress sa inyo. Siya ang organizer namin sa barkadahan namin. Kami, tawa na kami ng tawa. Party-party na kami. Pero siya, mamaya, darating na yung juice. Tapos mamaya, nag-organize dyan! Party! Gano'n kami. Tapos parang talaga kami nakawala sa hawla ba? Na wala namang din nagpipigil sa aming lumabas. Ba't gano'n tayo, no? Just enjoy life. May kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong role. Basta ako talaga yung talagang kala mo, ano ba to, tour guide ba to? Presidente ba to? Basta lagi akong, mahilig kasi ako magbando. Mahilig ako magbando. Kaya siguro director ako. Gusto mo organize. Yes. Tsaka parang,
pag kunyari may problema, kailangan ako yung mangunguna sasagot. Ano nangyayari? Ako kakausap. Very Korean ka nga. Kasi pero kahit sa Pilipinas, ganun ako, di ba? Kahit pag pag kunyari nagkatagaytay, ako yung nagbubuk, nakikipag-usap sa mga ganyan. Pero feeling ko yan ang nakuha mo sa Korean, na nag-asawa ka ng Korean. Feeling mo? Because bakit? Hindi ka naman ganyan dati nung kinukwento mo sa akin dati, puro ka lang crush sa eskwelahan mo dati, na kay Sir Alex eh. Oo. Pero kasi ngayon, ngayon, every now and then talagang, kahit hindi mo na problema, pinoproblema mo, okay, what's the problem? Yes. Solve natin. Kasi nung nasa Korea kami, ganoon din ang mga kuha namin, mga kilala namin mga Koreans, pati yung mga tourism organization, mga sila, ano to? May problema na kami, nag-usap na kami, baka ma-solve ko ano yun. Ito yun, problema. Parang nakita ka lang nag-uusap, parang nalapitan mo na parang may problema po ba tayo? Can we solve it? Saan mo yung mga gusto mong future pumunta? Siyempre, nag-Korea na tayo. Meron ka bang mga gustong parang puntahan? Sa Korea? Hindi na sa Korea, kahit anywhere in the world na para kasi takot kasi siya sa aeroplano. Yun pala. So, kailangan ko pa na ma-mention, siya tsaka si Happy, parehong takot mag-plane, pero mas grabe siya. Mas grabe ako. Si Inang Reyna kaya pa nga niya. Kaya pa niya nag-shopping pa yun siya talaga. The whole time nakatabi ko siya sa airplane. Una, kailangan business class. Kasi pag di business class, parang feeling niya mamamatay siya. Sobrang feeling naman nung pag-business. Hindi naman, dahil... Hindi, kaya kasi feeling mo talaga parang hindi, parang feeling mo hindi ka secure. Hindi secure. Makikita mo mga katabi mo, mas takot pa sa'yo. So, mahahawa ako. Kasi pag sa mga economy, may gumaganon, tapos may mga batang umiiyak. Pag tingin ko sa kanila, parang ito na ba yung final? Parang naiisip ko na yung mga ganon na delikado. And aside from that, kasi parang na-discover ko na sa wine, medyo kaya kong sumakay ng airplane pag may wine. Kaya... Kasi yung heart ko kasi, itong explanation yan, hindi siya nagkuan. Nagpapalpitate? Nagpapalpitate ako, tapos parang nanginginig ako. Pero pag nagwa-wine ako, parang nakakalma yung heart ko. Tapos nagagano'n na lang ako. So pagdating sa lugar, lasing na ako. Bakit ka takot? Kaya actually, kahit gusto namin mag-out of country more, talagang kailangan nila i-condition yung isip nila. Bakit ka takot lumipad? Takot akong lumipad because of the experience ko na nung nasa Jensen ako, kailangan ko nang bumalik ng Manila because kailangan ko nang i-shoot ang Banana Split. Pinamadali ako. Kaya meron din akong ugali ngayon na pag pinamadali ako, ayoko nang gawin. Kasi baka may mangyari. So, pinamadali ako, ang airplane ko yung isang airplane. Tapos ngayon, pinasakay ako sa kabilang airplane para talaga namang mabilisan na. Kasi yun lang yung airplane na sumugal sa ulan. Sa Bagyo. Kasi wala cancel na yung ibang flights eh. So yun, dumiretso na kami doon. Paglipad namin, palanding na sana kami. Maramdaman mo yung airplane palanding na, no, bawal daw malanding kasi daw basa pa ang kuan. So, bumalik from ganun. Ramdam mo talaga yung makina ko. My God. First time ko natakot nun, pero hindi pa masyado. Ngayon, from Jensen to Manila, umakyat ulit, bumalik na ang Cebu. Tinan mo. So sa Cebu, 3 hours kami naghintay doon para pinakain lang kami ng mga ganito. Tapos 3 hours ang hintayan doon. Sabi ko, gusto ko nang lumabas, bawal daw, may mga protocol, mga ganun. Talaga. Sa loob na airplane lang kayo? Yes, 3 hours. Ngayon, sakay na kami ulit. Dapat, nasa airport na si Jason ng 9 a.m. kasi akala niya nandun ako ng 9 a.m. Alam mo, nakarating ako, 6 p.m. Kasi 3 hours kami naghintay sa Cebu. Okay na daw, clear na daw, pwede daw malandingan. Alam mo, paglipad namin, pinakamahabang 1 hour sa buhay ko. Gumagano'n ang airplane. Tapos gumagano'n, may mga madrina na nagdadasal na. Tapos may mga, parang mga barako na lalaki na gumagano'n. Parang, kapag bumabalik nga, parang hindi, tumatak si Balaybok eh. Parang gumagano'n ko, Lord. Tapos yung katabi ko pa, si Joanne, sabi ko, nakikita ko na parang grabe talaga ang hangin. Tapos nakita ko dun parang bundok na yung nasa ilalim. Sabi ko, alam mo, Igat, sabi ko, pag may mangyari sa atin, ako talaga ang number 1 namang magmumulto dyan sa bundok na yan. Sabi ko sa kanya, sabi naman ng kaibigan ko, ako ang number 2. Ha? Bakit hindi ko number 1 sa kwento mo? Ako kwento ko to so number 2 ka lang. Naisip pa rin yan, nang pisti mo to kaibigan ko. So, grabe talaga, bayak na ko, alam mo, in Jesus' name, paglanding namin, nagpalakpakan ng mga stewardess, hallelujah. Kahit yung mga stewardess, alam nilang delikado. Yes. Hindi siya normal, kasi ganun siya, di ba ganun lang? Kahit nung palanding na? Yes, palanding na to. Kasi parang hindi talaga stable ang hangin. Andun pa rin ang bagyo. So alam mo, nung pag gano'n, sabi ko, nakatulala na ako, tapos sinundo ako na dyan, nakatulala, sabi ko, hindi ko na uulitin to. Mga anong year to? Buntis siguro kay Melanie to.
So since that time, takot ka nang lumipad? Takot na akong lumipad. Pero, kinakaya-kaya ko na lang. Tapos bumabalik-balik lang yung trauma pag may nalalaman na naman tayo, may balita na naman na ganun. Pero di ba sinabi ko sa'yo, kung time mo naman talaga, time mo. Oo, sabi ko paliw, grabe ka naman. Di ba? Ay, totoo naman. Kaya, gets mo. Hindi naman kailangan That is a very good mindset. Very good mindset talaga. Minsan, pag may mindset ka na ganyan, talagang wala kang anxiety at wala kang stress. Pero parang hindi mo mindset yan, talagang minsan dadadali ka talaga. Now, sa pagbabalik po natin, pag-uusapan natin ang bagong season ng iyong show na Kuan on One. I'm so proud of you kasi it's doing very well. Tas ikaw to eh. Yes. Ikaw to, kumbaga brand mo to eh. Ikaw talaga ang Kuanti. Di ba, ano ba ibig sabihin ng Kuan? Di natin alam. Ang dami ko po natutunan ng mga Bisaya words. I think you're the first Bisaya friend I have. Oo. Wala naman kaming wala ko naman kaklaseng di ba? Siya talaga. At ang dami yung mga tinuro sa akin, mga kigol. Hoy! Ganyan. Ano mo sabihin dito? Kikwa. Ganyan. So magpapaturo po ako ng mga iba pang mga Bisaya words kay Melay at pag-uusapan natin ng Kuan on One sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. During the cut, pinag-uusapan lang namin ni Melay yung pinag-uusapan namin. Parang pag normal lang, ganito tayo mag-uusap. Ganito tayo mag-uusap tayong dalawa. May camera lang ngayon. So anyway, Kuan on One. Season 4. Iba ka din. Ikaw ang iba. Bakit ako hindi naman ako lalasa sa Kuan on One? Hindi, pinag-guest mo kami dito para i-promote ang Kuan on One Season 4. Oo nga, grabe. Kasi, first ever, I think na, kumbaga mainstream company na talaga namang di ba all Bisaya kasi yung salita? Yes, all Bisaya and Bisaya lang talaga ang aming i-guest. But the same time, natutuwa din yung mga Tagalog kasi almost din nanonood sa amin mga Tagalog dahil meron kaming, may subtitle kami na parang K-drama. Ay, nakanood na rin ako. Yes. May, syempre nag-subtitle ako na... Si Shuvi ang pinanood mo. Hindi, even yung Aya, kila Kim. Napanood ko naman yung mga yun. May subtitle, hindi ko alam kung nag-subtitle ako ng Tagalog or English eh. Kasi alam ko may English din ata or may Tagalog. Hindi ko alam kung ano ba yun. Kasi basta focus ko lang Bisaya. Bahala sila sa buhay na. Pero napanood ko rin yung kay Shuvi. Kamusta, for this upcoming season, sino mga pwede naming abangan? Na mga celebrities. Alam mo, ang sarap mag-usap no, tapos kung mayroon kayong tatanggalin mo na cutics. Yung diba ganun kayo, magaman kayo, tapos alam mo ba si ganito, tapos ginaganon mo, the best yung usapan, igaganon mo na siya. Natanggal ko na kayong dalawa, habang sa usapan, ginaganon ko na kaya nagagawa ganun. Kaya dito ka. Dinumaya mo pa yung carpet namin. Hoy! Oo nga. Sir Jimmy, sorry. So, ang isa sa mga mapasasabi ko talaga na guest namin, lalo na sa mga Bisaya dyan, is I see Beauty Gonzalez. Bisaya si Beauty? Of course. Di ba siya Ilongga? Ikaw na lang siguro ako. Bakit naman ako mag-decision ka sa akin na ewan ko ba sa'yo? Ilongga si Myrtle at Ilongga sila Zo Ramirez. Pero si Kuan Bisaya Dumaguete. Grabe ka, Bisaya pa yan si Beauty Gonzalez. Grabe pinag-usapan namin doon talagang sabihin ko ba dito parang hindi sila manood. Sabihin mo na. Hindi pwede bukas ka manood sila sa akin. And then ang isa pa si Matthew Guricelli. Wait, so si Matteo Guricelli of course Cebuano. Cebuano siya. Pero fluent siya sobra ka-fluent. Wala yung makapili sa pagka-fluent. Tapos, pinag-usapan namin doon ang kanilang love life ni Sarah. Kung paano ang marriage nila. Paano siya bilang husband kay Sarah. Meron ka na bang nag-guest? Sarah Balabagan, ha? Yeah. Meron ka na bang nag-guest before na parang hindi sobrang fluent mag-Bisaya? Marami akong mga guest na Bisaya, pero nape-pressure sila na mag-Bisaya, nakalimutan nila kasi nasa Manila na din sila. Pero Bisaya talaga sila. Natatandaan ba? Naaalala ba pag nagsasalita ng ganyan? Yes, pag nag-uusap na kaming dalawa, si Gerald kay minsan parang nakuan din siya, parang nakuan siya, nawala din siya sa sarili niya, minsan nakakatagalog din siya. Si Mama Cars, medyo kuan din yung pagkawaray-waray niya, medyo nahirapan din siya, na parang nagtagalog din siya kahit paano. Pero pwede ka kasi mag-English din sa amin eh. Pwede ka mag-English kung medyo hirap ka na mag-Bisaya. Pero ang pinaka-amazing ko talaga Kay Abad. Kasi hindi siya talaga Bisaya originally. Hindi siya Bisaya. Pati si Andy Eigenman. Surigao nun. So, hindi sila mga Bisaya, hindi sila Surigao nun, pero dahil sa mga influence ng asawa nila, ngayon talaga na-embrace nila yung mga language ng mga asawa nila. Fluent na? Sobrang fluent. May Andy Eigenman, sobrang fluent din. At saka si
Kay Abad. Grabe talaga. Parang siya pa ang pinakabisaya kaysa sa akin. Pero ano yun? May accent ko yun. Nagbibisaya sila. May accent silang alam mo hindi sila talaga Bisaya. Parang kunyari, nagtatagalog pero alam mo namang hindi talaga Pinoy. Parang may accent. Kay Abad, hindi mo malalaman. Si Andy, medyo, makikita mo na medyo nag-i-English pa kahit paano. Pero kay Abad, makasabi ka talaga na akala mo taga Cebu siya. Kaya paunurin nyo yung episode nila Andy Eigenman, nila kay Abad. Yun talaga ang grabe. Kasi ang kagandahan ngayon sa mga online, like sa Kuwanon-One or even TikTok, kahit yung mga previous episodes, pwede mong panoorin mga previous season. So kung di pa kayo nakakanood, anong ginagawa nyo? Panoorin nyo after this, panoorin nyo na dito, bako ko pa maubos ang kuko ko. True. So ngayon, meron kang, this season 4, may Beauty Gonzales ka, may Mateo Godicelli. May AZ Martinez na PBB. Bisaya si AZ. Sabihin mo na naman, ibang language na naman siya. Sorry. Lang na mag-i-guess ko siya doon. Sorry. Bisaya siya, from Cebu, tapos nagtatakloban din siya. So, ganun si AZ. Very kuan pa ang tatas magbisaya. Ang Bisaya ba, iba sa Waray? Iba ang Bisaya sa Waray kasi pero syempre Visayas at Mindanao din sila kahit paano alam nila ang Bisaya. So, parang alam mo naman ang Pilipinas, we are very maraming language. Yes. But ang pinaka-language talaga natin is Tagalog naman. But then again, itong mga itong sa Kuwanon-One, different kinds of language ang tinataka. Kasi nakakaintindi rin ako ng Ilonggo. Yes, of course. Namit gidyan, mga pagkaon gidya. Silinggi ng akong mama gidya. Mga ganun. So parang medyo malapit din siya sa Bisaya? Yes, Iloilo. May sabihin yung language. Medyo malapit siya, but then again, mas malambing lang itong mga Iloilo. Yes, favorite ko sila actually. Correct. Favorite language or dialect, I don't know, like I think language, na Filipino, Ilonggo. Correct. Alam mo bagay yung tono mo kasi malambing ka magsalita eh. Talaga ba? Hindi ba ako laging galit magsalita? Hindi naman. Hindi ka lagi magsalita. Malambing kayo ni Inang, so pwede kayo Ilonggo. Siya Chinese eh. So, ibigay mo na sa kanya yung Chinese niya. Oo, Chinese eh. So, ngayon, like, nabanggit ko kayo na sa break, no? Turuan mo naman. Wala talaga ako, I didn't grow up with any Bisaya around me. Okay. Puro mga Ilocano. Okay. So, wala talaga akong alam ng mga Bisaya words. Mm-mm. So, ito na yung mga natutunan. Ito po yung mga words na natutunan ko from Melay, ha? Siya po nagturo Ay, nito. wag mo na sabihin. Ikaw talaga. Sino pa nagturo? Hindi naman si Alora nagturo sa akin ito. So, sa kanya lang po ito galing. Lami. Ay, the best yan. Yan. Guwapa. Very good. Pisti. Hoy! Pisti. Of course, Kiat. Okay, ikaw yun. Igat. Ikaw pa rin yun. Yun nga, like, Bisong. Uten. Ay! Hindi ako nagturo yan. Ano na yan? Uten. Ay! Hindi ako. Bilat. Sabihin that is parts of the body. Yeah. Yung bisong tsaka bilat, pareho ba? Parehas lang yan sa, pero mayroon na mga age limit. Huwag mo na sabihin, huwag natin mag-usapan yan dito, be. Ay, sorry. Ano pa ba yung mga kikwa? Yung kikwa, di ba? Clarify mo Kikwa. Kigwa. Kigwa. Ano yung kigwa? Alam mo, powers yung pinag-uusapan natin. Parang yung pagkakamali na dito ko pa ginuan yung aking Kuwanon-One season 4. Kigwa is yung bulati sa puwet. Okay. Igit. Ano ka ba? Yung basang tae. Ano pa? Ano mga pwede natin matutunan ng mga Bisaya words na? Uy, yung bibig natin ba? Sorry po. Aba, sobrang masama ba to? Hindi naman masama. Pero hindi naman to masama yung... Hindi naman talaga. Hindi naman masama yung igit. Diba? Lumalabas naman yun. Pero hindi talaga dapat pasabihin. Hindi kasi dapat sabihin. Ayun. Bakit mo tinuturo sa akin? Sorry. Bakit mo tinuro sa akin kung hindi dapat sa... Malay mo, ma-encounter mo! Tinuro pa yan sa mga Koreano yan, ha? Nung nagiinuman kami, sabi, teach us Bisaya. Kikwa, bisong, bilat, kigon. Hindi, kasi para ma-familiarize lang nila kung ano yung mga parts of the body. Correct. So, ano ba mga pwede natin matutunan? Sabi, marami tayong viewers na mga... Kugmo. Kugmo. Kugmo is a nose line. Tama mo lang sa akin, nose line, kugmo. Hindi, naisip ko, kailan ko siya magagamit sa buhay ko, yung kugmo. Kung makeup ka, I want a kugmo. Okay. Ayan. Okay. Kugmo. Ano pa?
How about Lapa-lapa. Lapa-lapa, pantalampakan. Alam mo? Dun sa laro tayo. Guys, panoorin niyo rin po laro tayo with Melay, our online reality game show. Yes. Laro tayo ha. Panoorin niyo sa YouTube yan. Yes, subscribe po tayo. Laro tayo. I-type nyo lang, laro tayo. Mag-i-enjoy kayo dyan. Yes. Ngala-ngala. Alam mo. Tagalog siya. Tagalog din pala siya. Okay. Ngala-ngala. Wag naman puro body parts. Iba naman. Kailan namin magagamit ang body parts sa buhay namin? Gwapo. Gwapo gyapon. Gwapo din. Okay. Kuan. Ilok. Ano yung ilok? Body, like, river. Ilog yun! Ay, kaya nga, baka pare. Ilok ay kilikili. Kilikili. Yes. Ilok, amoy igit. Piste ako ilok, amoy igit, piste ka. Ay, sorry. Mura na tayo dito, sorry. Hindi ganyan, ba't yan? Huwag mong gawin yan, kaya makuan tayo, mapatay tayo ng ating mga... Ilok, okay. Hindi siya sabi ng ilok. Ilok. Mabilis siya, ilok. Gihugma. Anong gihugma? Gihigugma kanimo. Gihigugmatika. Tinuro mo sa akin, mali. Gihigugmatika. Gihigugmatika. Yeah. I love you, correct? Ginahigugmat kita. Ang tika is kita. Gihigugma. Tika. Tapos kita yon. Binaliktad lang. May alam ba ako? Okay. Lagi, parang nga. Lagi. Bakit? Because may friend pala akong Bisaya nung araw, lagi. Pero yung mga sinasabi nga nilang nag-trending to sa Manila na ngani. Sabi ngani, ngani. Diba trending yan ngayon sa mga sa Manila. Mali lang yung pagkakuan nila. Pero ang ginamit talaga namin sa Bisaya is gani. Gani. Oo. Parang nga. Gani parang nga. Oo nga, parang gani. Pero kasi para siguro ang nag-trending parang ibang na mali nila, nalagyan nila ng N, parang ngani ang sabi nila. Yes. Kaayo. Salamat kaayo. Thank you very much. Lami kaayo. Like, it's very delicious. Ganyan. Kaayo. Pwede rin siyang gamitin so much at pwede rin siyang kaayo. Ang kaayo is goodness. So marami siyang pwedeng gamitan. How about kunyari parang ayoko na. Dili nako. Dili nako. Kasi dili is no. Dili nako. Dili nako. Ano pang mga natin? Ano pang mga gusto niyo malaman? Akala ko ayaw mo nang mag-translate. Sabi ko, ayaw ko na. Dili nako. Pero Ano alam mong halata mo akong hindi talaga Bisaya pag nagsalita. Oo, siyempre. Okay. Ang salita, parang alam ko talaga na kuan ka. Buang, alam ko buka ka, buang ko. Buang, natutunan ko na yung buang. Expression lang yun, pero talaga yun. This is not a minute. Pisti, buang. Ano pa gusto niyo malaman? Porol, kabro kasi porol. Purol. Alam mo yung porol? Kugmo, purol, okay. Alam mo yung porol? Yes, purol. Purol, hindi siya matulis. Tagalog man yan. Ang porol namin is short pan. Salawal. Short pan. Ano mo saka magporol ka? Pero ang porol, pero yung porol hindi siya short na hindi pala short pan. Yung dito na porol. Okay. Half pants basically, yes, porol. Okay. T-shirt. Anong t-shirt sa inyo? Sanina. Wow! Oh my gosh! Yes. Uwi naman yung namin ka sa sanina. Sanina. Kasi parang hindi ko maiisip na may ibang word for t-shirt. Yes. Kuha mo sanina. Kunin mo ang sanina mo dun. Sanina and then purol. Salawa, panty. Ang panty. Panty din. Panty pa din. Okay. Ano gusto mo malaman? Ako ako si Kring. Ako si Kring. Ako si Kring. Okay. Salamat lang, no? Oo, salamat kaayo. Paalam. Bye-bye lang. Bye-bye. Okay. Mulakaw na ko. Aalis na ako. Mulakaw na ko. Mulakaw na ko. Okay. Parang mulakaw kasi parang lakaw. Lakad. Lakad. Mulakaw. Lakaw na ako. Mulakaw na ko. Oo. Mulakaw. Pag marami kayo, alis na ako, nako. Alis na kami, lakaw na mi. Oo nga, yung minyo kami, no? Nako. Alam ko na. Lami na mi. Lami ka. Sabi ni Sir Jimmy.
Diba? Lami, sabi ni Sir Jimmy. So, kayo guys, kung gusto niyo bang matuto ng mararaming, kung baga gusto niyo ma-practice yung pag-Bisaya niyo, gusto niyo matuto ng mga Bisaya words, make sure manood kayo ng Kuwan on One with Auntie Melay saan? Sa ABS-CBN Entertainment YouTube. Andyan na ang bago nating palabas kasi November 25 talagang nagpalabas na kami ng bagong episode ni Beauty Gonzalez. Yes. At syempre, mapapanood din yan sa I Want TFC or I Want. Yan, panoorin nyo din dyan. At marami pang aabangan sina Sweet Notes, AZ Martinez, Beauty Gonzalez, kilala nyo si Justin Lozares. Justin Lozares is an Bisaya din. Justin Lozares ng Manila, nagtitiktok. Yes! Yung nagbi-British? Yes, Bisaya din siya. So, marami pa kayong madidiscover na talaga mga Bisaya pala itong mga to pala. And dami naman talagang Bisaya. Correct. Hindi nyo nang alam na Bisaya pala kami, no? Di, mas maraming Bisaya feeling ko than mga Tagalog. Oh. Kasi yung Tagalog, saan lang Manila, Quezon, di ba? Like Batangas, ganyan lang, Mindoro. Bulacan lang, ganun, oh. Ganyan. Pero yung Visayas and Mindanao. Yes. Tapos syempre sa Luzon, may Kapampangan pa, may mga Ilocano. Mas marami actually yung mga Bisaya. Kaya nga, please, wag nyo talagang palagpasin ang Kuan on One Season 4. Yes. At wag nyo rin kalimutan na sa mga hindi pa nakanood dun sa mga past namin na Season 1, Season 2, Season 3, panoorin nyo na. J.K. Labajo, andyan lahat, Gerald Anderson, Kim Cho, Maymay, Shubi Etrata, lahat ng mga celebrities, mga bini na sina Aya at saka sila Colette, andyan lahat. Kaya please, Madam Darla, Alora Sasam, andyan lahat ng mga panoorin nyo lang ng panoorin. Arthur Neri. Bisaya si Arthur Neri. Oh, Arthur Neri. Kasi pag Neri, Victor Neri yun na siya. Arthur Neri is a Bisaya din. So panoorin nyo yung kanyang Casey Tandingan at TJ. Lahat ng mga episode, nandun pa rin available. Kayo lang ang maghanap. Go! Question, meron ka bang dream na mag-guest sa Kuwan on One na Bisaya? Yeah. Siyempre, sobrang dream ko si Ellen Adarna. Si Ellen Adarna. Manny Pacquiao, Annabel Rama, Chris Uy, Slater Young, mga Bisaya yan, Donna Cruz, because Bisaya ang asawa niya, si Doc. Yes. Sila Manilyn Reynes. Isa yun sa mga... Vina Morales is tapos na. And marami pang iba. Jinky Pacquiao, diba? Yung anak pala niya ni Jinky, anak ni Sir Manny. Pwede din yun. So, yung talagang... Yung backboxingero? So lahat, gusto ko pang, medyo din siya. Correct. Of course. So marami pa talaga ng mga pangarap ko na gusto kong mag-guest talaga. Kaya please, guys, make sure manood po ng Kuwan on One Season 4. At alam mo, Melay, medyo to wrap things up, syempre magkikita naman tayo soon. Pero for Think Talk Tea lang, meron tayong dito tinatawag na, ilabas mo mga kamay mo, manifestation table. Yes. Sobra siyang effective na yung mga ginigess ko, parang nag-message sa akin, Madam, nagkatotoo na yung manifest ko. As long as you believe in it, na posible siya sa buhay mo, magkakatotoo siya. Okay. So what is it na gusto mong i-manifest sa buhay mo, or parang vision mo or goal mo na gusto mong magkatotoo, i-manifest? Ako, I will manifest and sasamahan ko ng prayers and sasamahan ko ng in Jesus' name na talagang matupad ang aming dream house mag-asawa. Ay, ba't ganun? Palakpak yan. Yes. And I will in Jesus' name matupad ito and someday we'll know if love can move a mountain. Yes. Amen. Yes! And then 5 years from now, Melay, ano ang iyong nakikita sa sarili mo? So, ilang taon ka na nun? 5 years from now, siguro medyo nakaluwag-luwag na ako sa very hands-on kasi sa mga anak ko ngayon kami. Hands-on naman kami. Hindi naman sobrang hands-on pero katulong ko, kasama ko ang mga pinsan ko sa pag-alaga ko sa mga anak ko. Pero from now on, siguro magkakaroon ako ng medyo hinga-hinga kami ni Jason because marunong na yung mga anak namin somehow niya ng mga sa buhay nila, kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. And then 5 years from now siguro, kung kaya ko na siguro, medyo balik-balik na ako if ever kung may inquiry na mga teleserye or kaya na ba. Kasi hosting lang ako ngayon Or
hindi ko alam kung 5 years, kasi dalawa ang mga options ko eh. Pag 5 years from, baka 5 years from now, nasa Jensan ako or sa Mindoro ako or mga ganun-ganun, medyo maluwag na ang schedule ko, hindi na kami naghahabol sa mga schedule namin araw-araw. So, yan ang nakikita ko sa sarili ko. Oh, sana 5 years from now makagawa pa rin tayo isa pang movie, no? Yes! At isa pang best act. Uy, manifest natin. Okay. Kung Ma'am Chief man or kung ano man, movie with Mela and of course, Inang. Direct Ring Kim. Yes. Please lang, Ma'am Chief lang. Woo, let's go! And of course, Melay, ano ang mensahe mo sa ating mga katsaa na nanonood? Uy, sa mga katsaa natin dyan, grabe talaga ang pag-inom natin ng tsaa para na-enjoy natin. At syempre with the usapan pa nang nagbulak-bulak talaga mga bibig natin, no? Thank you so much mga katsaa sa pag-waste nyo ng time sa amin. And sana may natutunan kayo sa ang storya ng buhay ko at sa amin ni Madam Kring. And I hope na inspired kayo sa friendship namin. And sana supportahan nyo si Madam Kring because more inspiring stories and reality life ang ma-offer niya dito sa TikTok Tea. Yes, TikTok kasi hindi TikTok Tea. Yes, and of course kung gusto niyo rin kami makita ni Melay magkasama lagi, you can also check out Laro Tayo on YouTube. Meron po kami nga online reality game show na every week magkakasama po kami ni Melay, ni Sela, tsaka ni Inang Reyna. Please, kung may mga time kayo dyan, iset nyo na sa cellphone nyo. Kung may free time kayo habang may naghihintay ba kayo ng bus or sumasakay kayo sa kwan, panoorin nyo na ang Laro Tayo. 15 minutes lang yan. Give time to that kasi mag-enjoy kayo with your friends or with your family. Give time to that kasi talagang para lang kayo naglalaro. Correct. And of course to that, here's to the success of One-on-One. Yeah. And of course, lahat na endeavors mo sa buhay, kung ano man yung mga endorsements, more endorsements! Here's to more endorsements for you! And of course, Laro Tayo, sana mas maging successful. Yes. Laro Tayo, successful, One-on-One Season 4, and Korean Tourism Organization. And of course, here's to our friendship na mas tumagal pa talaga. Laging masaya lang, blessed lang, di ba? Wala Lord, problema. And grateful lang tayo sa isa't isa. I just wanna say, Melay, sobrang grateful ko na isa ka sa mga kaibigan ko. Huwag ka magaya-gaya, madam. Ako pinaka-grateful, baka magkaiyakan pa tayo dito. Ako pinaka-grateful sa ating friendship. Dahil talaga ng grabe ang ating... Sobrang grateful. Ganyan lang kataga kami. Para mag-aaway na kami pag paunahan kami ng mga ganyan. Sobrang OA na namin. So sa lahat po ng mga Bisaya dyan, at kung di man kayo Bisaya, kung saan man kayong bahagi ng Pilipinas or ng mundo galing, please let us know on the comments. Lahat po ng reaction nyo sa aming conversation ni Melay. Sana po nag-enjoy kayo and we'll see you guys again next week. Bye!